Dr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 321 Kabanata 320 The Fat Man of Steel, ang ikalimang update ay tungkol sa pinuno ng Little Gate of Heaven, 10/10. Hindi alam ni Jingzi kung ano ang ginagawa ni Wu Pin, dahil hindi niya talaga maintindihan ito, napakayabang niya, anong klaseng katalinuhan ang kailangan niya para isipin ang laban sa kanya. Ngunit batay sa genetika, ito ay naiintindihan. Pagkatapos ng lahat, sina Wu De, Wu Pin, at Lin Wenyao ay pawang mga apo o apo ng pamilyang Wu. Maaari silang maging bobo kung magkasama, ibig sabihin, ang kanilang mga gene ay dalisay at walang magiging cuckold sa pamilya. Hindi, mahirap sabihin para kay Lin Wenyao. Pagkatapos ng lahat, ang dugo ng pamilya Wu sa kanya ay nagmula sa kanyang ina. Kung niloko man ang kanyang ama, ang kanyang ina lang ang nakakaalam. Una, sinulyapan niya si Han at seryosong sinabi, bakit mo sinaktan ang isang tao nang walang dahilan? Pinagalitan kanya kaya sinaktan ko siya. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Jingzi, magaling. Pagkatapos ay nagtanong siya, pinagalitan mo ako. Ano? Hindi ko alam. Ha? Nakita ko siyang nakatitig sa iyo at ginalaw-galaw ang kanyang bibig, parang pinapagalitan ka, kaya pinalo ko siya. Ang lahat ay agad na natulala. Pinapagalitan kita. Medyo napahiya si Jingzi at sinipa siya, sa susunod na sasampalin ko siya kapag pinagalitan niya talaga ako. Okay, young master. Sa pagkakataong ito, lalong nagalit si Wu Pin. Sabi ko sinasadya mo. Nagpadala ka ng bugbugin nang hindi ako pinapagalitan. Haha, naalala ko. Wait and see. Una sa lahat, binugbog ka dahil napabayan mo ang iyong tungkulin, hindi dahil pinagalitan mo ako. Kung papagalitan mo ako, talagang bubugbugin kita ng personal. Saan ako nabigo sa aking tungkulin? Hindi makapaniwalang sabi ni Wu Pin. Dahil sinabi ko sa iyo na huwag hayaan ang mga tamad na pumasok sa opisina ng pahayagan, pumasok silang tatlo sa opisina ng pahayagan ngayon. Hindi ba yun pagpapabe sa tungkulin? Pinigilan ko sila, pero binugbog sila. Nabugbog ka na niya, bakit mo pa ginawa? Papasukin mo siya. Dahil pinili mong papasukin siya, hindi ba't napalo ka? So, bagsak ka pa rin sa tungkulin mo. Nang marinig ito, natigilan si Wu Pin, at kahit papaano ay naramdaman niyang may katotohanan ito. Kung gayon, hindi ako magiging katulad mo. Hintayin mo ako sa bawat oras. Maghihiganti ako sa lugar kapag may sama ng loob ako. Hindi ako makikipagtalo sa iyo ng walang kabuluhan. At magkakatotoo ang sasabihin ko. Halimbawa, kung hindi kita hahayaan talagang hindi ka makakapunta sa Wakshan Yuan, di ba? Pagkatapos ay hinihiling ko sa iyo na umalis sa opisina ng pahayagan ng kusa. Pagkasabi niyan, lumayo si Jingzi. Hindi ako aalis, magagalit ako sa iyo. Tinitigan ni Wu Pin ang likod ni Jingzi at luluraan na sana siya, ngunit sakto namang lumingon si Jingzi. Sa sobrang takot niya ay sinipsip niya pabalik ang plema na iniluwa niya sa kanyang bibig. Hindi banggitin kung gaano ito hindi komportable. Darating. Sa labas ng opisina ng pahayagan, lumabas si Han sa opisina ng pahayagan. Nagtanong, guro ng batang nayon, saan tayo pupunta? Para sa interview, punta muna tayo sa East Palace. Nagkataon na doon tayo kakain ng tanghali. Ang sarap ng pagkain sa East Palace. Ang huling beses na pumunta siya sa East Palace ay noong inimbitahan siya ni Xu Jinping. Jingzi ang alaala ay sariwa pa at sobrang namimiss ko ito. Oh, matagal ka na bang pumunta doon? Tanong ulit ni Han. Sinulyapan siya ni Jingzi at naisip na hindi siya nagsasalita ng kalokohan, kaya nagtanong siya, kung mayroon kang sasabihin, sabihin mo lang sa akin. Oh, tama, pinuntahan ka ni Miss Zhang sa bahay kagabi, at sinabi kong wala ka sa bahay. Umalis siya. Pagbukas ko ng pinto kaninang madaling araw, nasa labas ng pinto si Miss Zhang. Mukhang matagal na siyang naghihintay. Sinabi ko sa kanya na wala ka, at umalis na naman siya. What the hell? Ngayon lang. Tell me. Si Zhang Xiaoyo ay dumating upang makita siya ng 2 beses na magkasunod, isang umaga at isang gabi. Baka may nangyari kay Zhang Xiaoyo, galit na sabi ni Jingzi. Nakalimutan ko. Napakamot ng ulo si Han na medyo nahihiya. Huwag kalimutan kapag may binubugbog ka, ngunit kalimutan ang tungkol sa seryosong negosyo. Gagawin kitang ina. Batang pinuno ng nayon, ang aking ina ay matagal nang wala. Lumabas ka. Sinipa siya ni Jingzi at sa kabahagyang humingi ng tawad. Sinabi niya kay Chen Jianan at sa tatlo pa, may importante akong gagawin, kaya hindi ako pupunta ngayon sa East Palace. Magsusumbong kayo sa ahensya at maghintay. Pagkatapos kong matapos ang trabaho ko sa hapon, pumunta tayo sa East Palace para sa mga interview. Kaya tumakas siya kasama si Han. Wala na. Sa pagmamasid sa kanyang likod na mabilis na naglaho sa kanto ng kalye, silang tatlo ay nagbubuntong hininga dahil sa kawalan ng pananghalian sa East Palace. Ang umiikot na direktor ng Life Department ay isang taong matabang may apelyidong Xiong at Qiang. Siya ang ikatlong panganay na anak sa pamilya, kaya ang mga tao sa pahayagan ay magiliw na tinatawag siyang Xiong San.
Sa laki niya, very reliable siya bilang director ng life department. Alam niya kung paano gawin ito sa isang sulyap. Buhay. Sa oras na ito, sinabi ni Xiongsan, President Jing, ano ang apurahan? Mas apurahin pa ba ito kaysa sa pagpunta sa East Palace? Humalaklak si Zhao Wei, hindi mo naiintindihan ito, tama. Hindi mo ba pinakinggan ang idiot na iyon? Miss Zhang. Dapat ito ay negosyo ng isang babae. Mas mahalaga ang negosyo ng babae kaysa sa pagkain. Sinapo ni Xiongsan ang kanyang ulo, ngunit hindi pa rin maintindihan. Paano pumunta ang isang babae sa East Palace para sa hapunan? East Palace, pangalawa lang ang pagkain doon sa Imperial Palace, di ba? Sa pag-iisip nito, muling bumantong hininga si Xiongsan. Sa mata ng matabang lalaki, halatang hindi kasing halaga ng pagkain ang mga babae. Inilibot ni Zhao Wei ang kanyang mga mata sa kanya, marunong akong kumain araw-araw. Sa iniisip mo, kailan ka magkakaroon ng asawa? Ano ang gusto mong maging asawa? Hindi kumbinsido ang sinabi ni Xiongsan, gusto ko lang kumita ng mas maraming pera at kumain araw-araw. Magkano ang magagastos sa pag-aasawa ng asawa? Kailangan kong bumili ng bahay at magbigay ng napakaraming regalo. Gusto kong magkaroon ng napakaraming pera. Hindi ba mas masarap kumain ng mas masasarap na pagkain? Si Zhao Wei ay natigilan saglit at natagpuan ang kanyang sarili na hindi makapagsalita. Sa kanan. Sa oras na ito, muling nagtanong si Xiongsan, Hoy, ang babaeng pinahahalagahan ni Pangulong Jing ay hindi dapat isang ordinaryong tao, tama. Madalas na magsulat si Pangulong Jing ng mga magagandang tula para sa pag-ibig, dapat bang may kinalaman ito sa mga babae, di ba? Tumango si Zhao Wei bilang pagsang-ayon, iniisip na ang masamang tingin ni Jing Zi ay talagang hindi karapat-dapat sa mga ordinaryong babae. Kaya nagtataka siyang nagtanong, hindi ko lang alam kung sino itong Miss Zhang. Para naman kay Chen Jianan, na lumahok sa Mid-Autumn Poetry Festival at personal na nakita sina Zhang Xiaoyu at Jing Zi, umubo siya sa oras na ito at nakaramdam ng pagmamalaki. Nagtanong, hindi mo alam kung sino si Miss Zhang, hindi ba? Alam ko. Sino ito? Mabilis na nagtipon ang dalawang tao at nagtanong. Zhangja Winery, Zhang Xiaoyu. Wow, ito pala ang magandang babae mula sa Zhangja Winery. Nabalitaan ko na ang Zhangja Winery ay nagbebenta ng maraming alak kamakailan at kumikita ng malaki. Napakagandang negosyo. Hindi ba? Kahanga-hanga ang pamilya Zhang. Hindi katakatakang umalis si President Jing pagkatapos marinig ito. Kung gusto niya ako, pupunta rin ako. Kung pakakasalan ko si Miss Zhang, hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa pagkain ng maayos araw-araw. Chen Jianan sa pagtingin sa malaking palayok na mukha ni Xiongsan na mas malaki pa sa malaking pie na mukha ni Han Han, seryoso niyang sinabi, Minister Xiong, masyado kang nag-iisip. Kung ikaw iyon, hindi mamatay si Miss Zhang. Matapos marinig ito, tinapik ni Zhao Wei si Xiongsan sa balikat para ipahayag ang kaliwan. Ito ay talagang isang malungkot na kwento. Biglang nakaramdam ng pananakit si Xiongsan sa kanyang mga mata at gustong umiyak. Chapter 322 Gusto mo bang kainin ang malambot naming kanin? Unang update. Tumakbo si Jing Zi at Han Han, at hindi nagtagal ay nakarating na sila sa pintuan ng Zhangja. Nang dumaan sa Zhangja Winery, naramdaman ni Jing Zi na may nangyari nga. Nang dumating siya 2 araw na ang nakakaraan, Zhangja Winery mayroong walang katapusang daloy ng mga tao na pumapasok at lumabas sa labas, at ito ay isang maliit na pahayag na sabihin na ito ay isang dagat ng mga tao. Ang mga lalaki sa tindahan ng alak ay sobrang abala na ang kanilang mga dibdib ay nakadikit sa kanilang mga likod, ngunit ngayon ay hindi karaniwan, na may napakakaunting mga tao na lumalabas at pumapasok. Maging ang mga lalaki ay nakasandal sa pinto na walang ginagawa, nagkatikip ang kanilang mga bibig at humikab. Pagdating sa labas ng bahay ni Zhang, kakatok na sana si Jing Zi sa pinto nang dumating ang gagandong ni Zhang Zuoxian mula sa bakuran. Ibinaba ni Jing Zi ang kanyang mga kamay at nakinig sa kanyang mga tainga. Lumabas ka. Umalis ka dito. Kuya, huwag kang magalit. Kasabay nito ay ang boses ng isang kakaibang lalaki. Kuya, bakit hindi mo pag-isipang mabuti ang sinabi ko? Okay, aminado ako na ninakaw ko ang craft of making this spirit, pero isipin mo, napakasimple lang ng craft na to, kahit hindi ko man ako ngayon, gagawin ko in the future. Baka naman may nagnakaw di ba? Hindi nagsalita si Zhang Zuoxian, ngunit ang kanyang mabibigat na paghinga ay nagpapakita ng kanyang galit sa mga sandaling iyon. Kuya, narinig ko na rin. Ang taong nagbigay sa iyo ng recipe para sa paggawa ng alak ay tinatawag na Jing Zi, tama? Mukhang sikat na sikat siya. Kahit na ang isang magaspang na lalaki na tulad ko ay narinig ang tungkol dito sa kanayunan. Nanalo siya sa unang lugar sa Mid-Autumn Poetry Competition, tama ba? Ang Zhangja Liquor House ay nakikipagnegosyo din sa napaka-prestigious na pamilya. Biglang inibon ng lalaki ang usapan at sinabing, ngunit naisip mo na ba na ang dahilan kung bakit ka nakakuha ng royal business ay dahil mayroon kang mga espiritu, hindi dahil dito. Ang Zhang Family Winery ay isang signature piece. Kung may ibang tao na makakagawa ng spirits, ang royal business na ito ay hindi na lamang ang Zhang Family, ito ay maaaring ang Wang Family, ang Li Family, o ang Zhao Family. Kalokohan ang sinasabi mo. Ang dahilan kung bakit natapos ang negosyo ng hari ay dahil kay Jing Zi.
Siya ay lubos na pinahahalagahan ng kanyang kamahalan. Hanggat siya ay naririto, ang maharlikang negosyong ito ay maaari lamang maging Zhang family winery. Pagkatapos magsalita ni Zhang Zuoxian, ngumisi muli ang lalaki. Haha, sa tingin mo ba ay mataas ang tingin sa kanya ng kanyang kamahalan? Hindi lang ba siya ang nanalo sa unang pwesto sa Mid-Autumn Poetry Competition, kundi tinalo rin ang ikatlong prinsipe ng Southern Shi, na iniligtas ang kanyang kamahalan na si Mo Chen mula sa pagpapakasal sa Southern Shi. Ito ay hindi maliit na kontribusyon, tama. Logically speaking, Your Majesty ay talagang mataas na posisyon ang ibibigay sa kanya, tama ba? Walang sinabi si Zhang Zuoxian, at tumawa ang lalaki at sinabing, hindi ko alam kung anong klaseng presidente siya ng pahayagan. Wala pa akong narinig tungkol sa kanya. Isa lang siyang opisyal sa ikalimang ranggo. Paano mo masasabing mataas ang tingin sa kanya ng kanyang kamahalan? Hindi, imposible. Ang balita na si Jing Zi ay binigyan ng titulo ng Pangulo ng Pahayagan ay limitado lamang sa matataas na antas ng korte, at ang mga karaniwang tao ay natural na hindi ko alam, ngunit naisip ni Zhang Zuoxian na batay sa background ng pamilya ni Jing Zi at sa kanyang pagganap sa pulong ng tula, hindi siya itatalaga sa isang menor de edad na opisyal ng ikalimang ranggo. Kaya nataranta ako saglit. Nang makita ito, hamampas ang lalaki habang mainit ang bakal, para sa kapakanan ng pagiging panganay kong kapatid, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ibinigay ko na sa Crown Prince of Jin ang craftsmanship ng paggawa ng mga espiritu. Mayroon bang prinsipe siyang sa likod ng Crown Prince of Jin? Siya ang pamangkin ng iyong kamahalan. Hanggat kaya niyang gumawa ng matapang na alak, sa tingin mo ba ay ibibigay sa iyo ang royal business? At saka, hindi lang ang maharlikang negosyo ang kukunin ni Prince Jin, kundi maging ang lungsod hindi, at maging ang buong palengke ng alak sa Angwo ay kontrolado ni Prince Jin. Kaya maaari mo ring ibenta ang Zhangja Liquor House kay Prince Jin sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang malaking pagkalugi mamaya. Minsan ka nang nagsinungaling sa akin. Gusto mo bang magsinungaling sa akin sa pangalawang pagkakataon? Nako, narinig ko na rin ang tungkol dito. Hindi pagkakaunawaan ang lahat. Ngumiti ang lalaki, kung tutuusin, madalas sabihin ni Prince Jin na mahal niya si Xiao in the first place. Kaya ko ginawa yon, pero hindi ko gagawin yun this time. Ganoon din kay Xiao Yu. Sino si Prince Jin? Blessing para sa pamilya natin Zhang na gusto kanya. Paano ka tatanggi ng basta-basta? Tito, gusto mo si Prince Jin, bakit gusto mong pakasalan siya ng iyong anak? Lumabas din ang malamig na boses ni Zhang Xiaoyu. Halatang nabulunan ang lalaki, at pagkatapos ay galit niyang sinabi, paano ka, babae, wala kang malaking pamilya. Hindi katakataka na kahit ang Crown Prince of Jin ay naglakas loob na tumanggi, nang walang anumang pagtuturo. Kung ang iyong tiyuhin ay may anak na babae, matagal ko na siyang ibinigay kay Prinsipe Jin. Hindi ka maaaring maging tanga. Umalis ka dito. Muling umungal si Zhang Zuoxian, at ang mga salita ng payo ni Mrs. Zhang ay nagmula sa gilid. Tila nagalit na si Zhang Zuoxian. Magsimula ka agad. Malamig na muling bumantong hininga ang lalaki, pumunta ako rito para kumbansihin ka dahil ikaw ang aking panganay na kapatid. Kung magpupumilit ka sa katigasan ng ulo, ikaw ay mahihirapan sa hinaharap. Ako hindi pa ba ito ang tamang oras? Sa oras na ito, itinulak ni Jingzi ang pinto at pumasok. Pagtingin sa itaas, bilang karagdagan sa pamilyar na sina Zhang Zuoxian, Mrs. Zhang, at Zhang Xiaoyu na medyo nasasabik na umiyak nang makita si Jingzi, mayroon ding isang lalaki na nasa edad 40 o 50, nakasuot ng brocade na damit at mukhang walang kabuluhan, na nakatayo doon. May ilang pagkakatulad kay Zhang Zuoxian, at mula sa narinig niya mula sa labas, malamang na nahulaan ni Jingzi na siya ang dapat na nakababatang kapatid ni Zhang Zuoxian. Nang makita ng lalaki si Jingzi, kumunat ang noo niya. Talagang dumating ka sa maling oras. Hindi mo ba nakitang nag-uusap tayo? Hindi ka man lang kumatok sa pinto. Naiintindihan mo ba ang mga patakaran? Ngumiti si Jingzi, hindi ba ito ang tamang oras? Okay, pagkatapos ay, maghihintay ako sa bakuran. Sa sinabi nito, komandat si Jingzi kay Hanhan, na pagkatapos ay malungkot na isinara ang pinto. Namilog ang mga talukap ng lalaki, at bigla niyang naramdaman na tila hindi mabuting tao si Jingzi, lalo na ang lalaking iyon. Pakiramdam niya ay masakit na matamaan ng isang tao. Kaya tumingin siya kay Zhang Xiaoyu, sino siya? Ito ay, ako ay isang tagahanga ni Xiaoyu, at nagpunta ako dito dahil sa kanyang reputasyon. Gusto kong makita ang kagandahan ni Xiaoyu. Si Zhang Xiaoyu ay galit at naagrabyado pa rin noong una, ngunit nang sabihin ni Jingzi ang mga salitang ito, muli siyang nahiya. Nang makita ito ng lalaki ay naging malungkot ang kanyang mukha. Haha, it's exactly what I guess. No wonder you open your mouth to reject Prince Jin. Nine love ka na ba sa pretty boy na to? Let me ask you, bukod sa mas maganda ako kay Prince Jin, ano ang maganda sa magandang batang ito? Napakagwapo niya kayang maghanap buhay. Kumain ka na. Noong una niyang makita si Jingzi, nakaramdam siya ng disgusto, at malabo niyang naramdaman na si Jingzi at Zhang Xiaoyu ay magiging mabuting magkapareha, ngunit ito pala ang inaasahan niya, kaya galit na galit niya itong pinagalitan. Kinagat ni Zhang Xiaoyu ang kanyang mga labi at tumangging sumagot, na lalong nagpagalit sa lalaki.
Sa nakikita mo bilang bata ka, malamang na hindi mo pa nararanasan ang anumang malalaking kaganapan. Hayaan mo akong makipag-usap sa iyo. Sinabi ni Jingzi na may seryosong tingin, kinulong ang kanyang mga kamay at sinabing, "Paki-enlighten me." Nang makitang magalang pa rin si Jingzi, bahagyang lumambot ang mukha ng lalaki, "Ang iyong pamilya, anong ginagawa mo?" "Patay na ang mga magulang ko at mag-isa lang ako. Well, nakatira ako sa bahay at wala ang kapatid ko." Walang mali sa sagot na ito. Patay na ang mga magulang. Nang marinig ito ng lalaki ay naging mapaglaro ang kanyang ekspresyon. "Haha, gusto mo pala kainin ang malambot naming kanin." Chapter 323, Young Village Leader. Mag-ingat. Pangalawang update. Ang pagkamatay ng dalawang magulang ay walang alinlangan na tanda ng kahirapan sa mga mata ng taong iyon. Kapag ang gayong tao ay lumalapit sa kanyang pamangkin, siya ay dapat na isang pulaka na gustong kumain ng karne ng sisni. Kahit na mabait siya, isa lang siyang pulaka na gustong kumain ng karne ng sisni. Kumakain lang sila ng malambot na kanin. "Well, oo, masama ang gana ko. Sinabi sa akin ng doktor na maaari lamang akong kumain ng malambot na pagkain, at hindi ako makakain ng matigas na pagkain." Tumango si Jingzi, na seryoso ang mukha, na halos magalit sa lalaking kaharap niya. Sa oras na ito, si Zhang Xiaoyu ay palihimding lumapit kay Jingzi at bumulong sa kanyang tainga, "Ito ang aking tiyuhin, si Zhang Zuhao." Si Jingzi, hindi alam kung sinadya o hindi sinasadya, ngumiti at hinawakan ang ulo ni Zhang Xiaoyu. Siya ay labis na nagmamahal kay Zhang Xiaoyu. Sandali siyang natigilan, puno ng kaligayahan ang mukha. Nakita ni Zhang Zuhao ang eksenang ito at lalo siyang nagalit. "Haha, hindi ko inaasahan, hindi ko talaga inaasahan." 2 beses siyang inisyon, may mga taong napakawalan siya at nang ahas na hayagang kumain ng malambot na pagkain. "Marami akong natutunan." Binigyan siya ni Jingzi ng isang nakikiramay na tingin, "Well, sa iyong hitsura, hindi mo kayang maging isang mahirap na tao. Talagang marami kang natutunan. Pero hindi mo kailangang magpasalamat sa akin." Hindi alam ni Zhang Zuhao kung paano ilarawan ang kahibangan sa kanyang puso sa sandaling ito. Bakit may ganitong walang hiyang tao? 2 beses siyang ngumisi, tumingin kay Zhang Zuoxian at sinabing, "Huwag mong sabihin sa akin, tinanggihan mo si Prinsipe Jin dahil lang sa napakagandang bata, di ba?" Mula nang lumitaw si Jingzi, si Zhang Zuoxian, sa ilang kadahilanan, ay lubos na naibsan, at ang galit na ngayon ay nawala. Matapos kumalma, sa wakas ay naunawaan niya na dahil matagal na siyang umasa kay Jingzi, tila hanggat nandyan siya, hindi siya mag-aalala. Tila kung maaayos ang usapin na ito ay dapat na siyang magbitiw at gumawa ng paraan para sa iba. Siya ay matanda na. Kaya hindi siya sumagot, ngumiti lang siya sa sarili niya. Kung ang maliit na batang lalaki, na ito ay talagang pakasalan ng kanyang sariling anak na babae, matatawa siya sa kanyang mga panaginip. Nang makitang hindi siya pinapansin ni Zhang Zuoxian, mas nagalit si Zhang Zuhao. Nakaturo kay Jingzi, sinabi niya, "Alam mo bang gusto ng Crown Prince ng Jin ang ating Xiaoyu?" Tumango si Jingzi, pagkatapos ay umiling. Hindi ko alam kung ito ay para gawing mas makatotohanan ang pag-arte, ngunit iniunat niya ang kanyang kamay at inakbayan ng mga balikat ni Zhang Xiaoyu. It's just his wishful thinking. At saka, hindi iyong Xiaoyu, kundi ang Xiaoyu ko. Pagkasabi niya noon ay hinigpitan niya ang yakap. May mga matangkad na bituin sa mga mata ni Zhang Xiaoyu, at siya ay tulala na hindi siya makapagsalita. "Naku, matapang ka. Hindi mo ba gusto ang Zhangja Winery at ang pera ni Zhangja? Sabihin ko sa iyo, nananaginip ka. Nangangarap. Hindi, tama. Ang Zhangja Winery ay talagang mayaman, negosyo. Bueno, kapag napangasawa ko si Xiaoyu, ang tindahan ng alak na ito ay magiging akin, at ako ay magiging napakayaman." Dahil sa katapatan ni Jingzi, natahimik si Zhang Zuhao. Pagkatapos huminahon, sinabi niya sa malalim na boses, "Hayaan mong sabihin ko sa iyo, nakuha rin ng prinsipe ng Jin ang teknolohiyang ito sa paggawa ng espiritu. Hindi pwede. How not? I gave it to him. And now our winery also has its open, the boss behind the scenes is Prince Jin, and I'm the boss on the surface. I see you are also a smart person, if we both have spirits, do you think you can compete with Prince Jin?" Jing Ziyao umiling siya at sinabing, "Hindi, napakalakas ni Prinsipe Jin. Kung magsasabi lang siya ng isang salita, lahat ay bibili ng kanyang alak. Haha, matalino ka. Gayunpaman, hindi lahat ay maaaring maging pareho. Bakit hindi mo ito bilhin sa amin? At saka, hindi ba ang Zhangja Winery ay may royal business? Kahit na wala itong gagawin, hindi ito magiging kawalan kung ito ay gagawa lamang ng royal business." Inosenteng sabi ni Jingzi. "Haha, mula noong sinabi mo, napakalakas ni Prinsipe Jin na ang mga taong bumibili ng iyong alak ay magkakasakit at malalason kada ilang araw. Sino sa tingin mo ang maglalakas loob na bumili ng iyong alak?" Nanlaki ang mga mata ni Jingzi, "Hindi ka panipaniwala," sabi niya, "paano ito posible? Ang Zhangja Liquor ay nagbebenta ng mga espiritu sa loob ng maraming araw, ngunit walang kahit isang insidente ng sakit o pagkalason na dulot ng pag-inom. Haha, basta bata ka. Saka walang imposible.
Sumimangot si Jingzi at nag-isip ng malalim, at biglang nagsabi, ibig mong sabihin sinadya tayo ni Prinsipe Jin. Hehe, ano? Ngunit hindi siya natatakot na parusahan ng iyong kamahalan. Tila nakarinig si Zhang Zuhao ng isang malaking biro. Matapos tumawa ng ilang beses, sinabi niya, ipagkalat mo ito. Sino ang maniniwala? Bukod dito, ang Crown Prince of Jin ay miyembro din ng maharlikang pamilya. Pinarurusahan siya ng iyong kamahalan. Nananaginip lang siya. Tumanggo si Jingzi at mahinahong sinabi. Sinabi niya, bueno, naalala ko ang sinabi mo, maaari kang pumunta. Natigilan si Zhang Zuhao ng ilang segundo, itinataboy mo ako. Ikaw ay isang taong malambot ang puso at gusto mo akong itaboy. Isang taong malambot ang puso. Mas mabuti bang kumain ng pagkain kaysa kumain sa labas? Ang tindera na si Zhang ay ang iyong panganay na kapatid, tama ba? Ngunit nakipagsabuatan ka sa mga tagalabas para saktan ang iyong panganay na kapatid. Hindi ba masakit ang konsensya mo? Ang tindero na si Zhang ay may magandang ugali at hindi makikipag-away sa iyo, ngunit masama ang ugali ko, kaya mas mabuting umalis ka na kaagad. Kahit hindi ako marunong sa martial arts, ito. Binata. Tulad ko kaya ko. Mag-ingat ka kung hahayaan kong saktan ka niya. Napuno din ako ng galit. Ginagawa mo bang tanga ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagkain ng malambot na pagkain? Ang prinsipe ba ng Jin ay isang taong maaari mong masaktan? Siya ay halos kapareho ng tangkad ni Jingzi, at ang kanyang katawan ay pambihira. Nang makita na si Jingzi ay payat at may pagkabukas ang mukha, at sinabi lang niyang hindi siya marunong sa martial arts may ideya si Zhang Zuhao. Haha, kung may mangyari, hahayaan ko na lang ang utusan. Sa tingin mo, mataas ang tingin sa iyo ni Xiao Yu. Kung lalaki ka, huwag mong hayaang tumulong ang utusan mo. Mag-away tayo. Si Zhang Zuhao ay maaaring bumalik, at pagkatapos ang komersyal na pagkatalo ng Zhangja Liquor House ay magsisilbi sa layunin ng pag-atake kay Jingzi, ngunit ngayon ay halatang hindi na siya makapaghintay at handa nang talunin si Jingzi ng mabilis, kung hindi siya makakatulog ng maayos ngayong gabi. Tila na-stimulate, napakamot si Jingzi sa kanyang leeg at sinabing, Han, huwag kang gumawa ng kahit ano mamaya. Tumanggo si Han, okay, young village leader. Mag-ingat ka. Si Zhang Zuhao ay isang ordinaryong tao lamang, hindi pa bata. Bata pa siya, kaya pinaalalahanan ni Han si Jingzi na mag-ingat sa paghampas niya, baka hindi niya sinasadyang mapatay ang matanda. Nang marinig ito, natuwa si Zhang Zuhao. Mag-ingat ka ha. Kahit mag-ingat ka, matatalo ka. Walang sabi-sabi, itinaas niya ang kanyang kamao at sumugod. Saglit na natigilan si Zhang Zu, ngunit wala pa rin siyang oras para pigilan siya. Si Jingzi, na nandoon, ay nagwagayway ng kanyang mga kamay at nag-aalalang nagsabi, Hoy, sasampalin ka ng matandang lalaki gaya ng sinabi mo. Bakit hindi mo muna sabihin? Oh, ikaw ang tinatamaan. Hindi tumigil si Zhang Zuhao, gumawa siya ng 3 hakbang at 2 hakbang sa isang pagkakataon, at sumugod sa harap ni Jingzi. Iniunat niya ang kanyang kamao at tinamaan si Jingzi sa mukha. Naaalala mo ba ang mga magagandang lalaki? Ano ang nagpapaganda sa iyo? Tingnan mo kung bibigyan kita ng pasa, paano ka pa magpapanggap? Pa, bang! Sinasabayan ng ilang maindayog na, na tunog, si Zhang Zuhao ay umakyat ng kasing bilis ng dati at umatras ng parehong mabilis. Kabanata 324 ang mga batang talento ay gustong lumaban at pumatay, ikatlong update. Si Jingzi ay hindi magaling sa anumang bagay, sa kabaligtaran siya ay napakalakas. Isa na siyang low-level player na may peak light kung fu, quick steps, at ang pangalawang level ng martial arts. Maaaring hindi niya may kumpara sa mga regular na martial arts practitioner, ngunit maaari pa rin niyang talunin ang isang matandang tulad ni Zhang Zuhao. At siya ay sadyang nagpakita ng kahinaan sa kalaban noon, kaya hindi man lang nag-ingat si Zhang Zuhao. Sinugod niya ang kanyang mga kamao, at sinampal siya ng ilang beses. Sa wakas, sinipa niya si Zhang Zuhao. Pagkatapos ng lahat, si Zhang Zuhao ay nakababatang kapatid ni Zhang Zuoxian at tiyuhin ni Zhang Xiaoyu, kaya ginamit ni Jingzi si Qinggang sa napakabilis na bilis na hindi ito nakikita ng mga ordinaryong tao, na maaaring ituring na nagbibigay ng mukha kay Zhang Zuoxian. At ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis, hindi banggitin si Zhang Zuoxian, maging ang taong sangkot, si Zhang Zuhao, ay naramdaman na siya ay binugbog ng walang dahilan at pagkatapos ay lumipad palabas. Si Han lang ang nasa gilid na nakabuka ang bibig. Tinitigan niya si Jingzi nang hindi makapaniwala. Matapos bumangon si Zhang Zuhao mula sa lupa, ang kanyang mga mata ay natakot nang tumingin siya kay Jingzi, ikaw. Paano mo ito nagawa? Ikaw. Hindi ka marunong martial arts. Hindi. Si Jingzi ay inosente tumanggaw siya, at pagkatapos ay sinabi ng may seryosong mukha, pumayag lang ako, at dumating ka ng may isang iglap, napakabilis. Hindi iginagalang ng matanda ang martial arts, kaya gumawa siya ng isang sorpresang pag-atake at inatake ang isang kabataang tulad ko. Naging pabaya ako at hindi nagtago. Pagkatapos ay hinawakan ng iyong mukha ang aking kamay, at pagkatapos ay sumugod ka sa aking paanan at lumipad palabas.
Sinubukan mong pasukin ako sa pamamagitan ng pananakit sa kalaban ng 100 beses at saktan ang iyong sarili ng 1,000. Masama ba ito? Kaya payo ko sa iyo, matanda, dapat mong alagaan ang iyong sarili. Damn it, halatang ako ang nabugbog, bakit parang natalo siya? Ngunit si Zhang Zuhao ay halatang natakot at hindi nang ahas na humakbang pasulong. Ilang beses siyang nanunuya at marahas na sinabi, Humph, hintayin natin. Kung hindi mo ibebenta ang tindahan ng alak ngayon, hindi mo ito maibebenta kung gusto mo sa hinaharap. Maghintay ka lang at umiyak. Matanda, bakit hindi na tayo mag-away? Ha, mahilig makipag-away ang mga kabataan. Kung may kakayahan ka, hintayin mo ako. Isang malupit na sinabi si Zhang Zuhao at tumakbo palayo. Lumapit muna si Zhang Zu para isara ang pinto, pagkatapos ay lumapit kay Jingzi at yumuko. Master Jing, hindi kita matutulungan. Tinulungan siya ni Jingzi na tumayo at mahinang sinabi, pumasok tayo sa bahay at mag-usap. Tapos nauna siyang pumasok sa bahay. Tumingin si Zhang Zuoxian sa likod ni Jingzi Juju at nakaramdam ng pait sa kanyang puso. Sa simula, tiyak na tatawagan niya ang kanyang sarili na, tiyuhin, at hahayaan ang kanyang sarili na tawagin siyang, pamangkin. Ito ay nagpapakita na siya ay galit. Malinaw na hindi humiwalay si Zhang Xiaoyu sa kabaitan ni Jingzi ngayon at sa pagiging mapagpasyahan niya ngayon. Medyo naliligaw siya at tulala. Pagkapasok sa kwarto at pagupo, unang nagsalita si Jingzi. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Hoy, Mr. Jing, kasalanan ko pa naman. Kaya, nagsimulang magsalita si Zhang Zuoxian. Si Zhang Zuhao ay nakababatang kapatid ni Zhang Zuoxian. Siya ay walang ginagawa, tamad, at bihasa sa pagkain, pag-inom, prostitution, at pagsusugal. Lalo na siyang nalulong sa sugal. Nawala sa kanya ang lahat sa pamilya. Nabuntis pa nga siya wala pang 1 taon. Natalo rin ang asawa ni Liu Jia na ikinagalit ng kanilang mga magulang hanggang sa mamatay. Dahil dito, pinutol ni Zhang Zuoxian ang ugnayan sa kanya, umalis sa kanayunan, at unti-unting nasangkot sa negosyong gawaan ng alak. Nagsimula si Zhang Zuoxian bilang isang clerk, at pagkatapos ay pinakasalan ang anak ng may-ari ng winery, si Mrs. Zhang, at doon na kami ngayon. Zhangjia Winery. Si Zhang Zuoxian ay tumyupad sa kanyang pangalan at napakakapal ng balat. Nang makita na ang kanyang panganay na kapatid ay naging maunlad na, siya ay nagtungo kay Zhang Zuoxian anuman ang paghiwalay ng relasyon ng dalawa. Gayunpaman, hindi pa rin siya maaaring tumigil sa pagsusugal. Galit na sinipa siya ni Zhang Zuoxian at pinadalhan siya ng pera bawat buwan. Huwag nang mag-alala tungkol sa mga gastos sa pamumuhay. Makalipas ang ilang taon, sino ang makakaalam na bigla siyang nagpakita ilang araw na ang nakalipas, umiyak ng mapait sa harap ni Zhang Zuoxian, at nangakong babaguhin ang kanyang nakaraan. Si Zhang Zuoxian ay palaging malambot ang puso, kaya hinayaan niya siyang manatili sa gawaan ng alak upang tumulong. Dahil dito, umalis siya ng walang palem matapos manatili ng wala pang 2 araw. Maya-maya, isa pang Zhangjia Liquor ang nagbukas sa lungsod, at si Zhang Zuhao ay biglang naging tindera, nagbebenta ng mga espirito. At maraming tao na bumili ng kanilang espirito ang pumunta doon. Si Zhang Zuoxian ay nagtataka noon, kahit na ninakaw niya ang proseso ng paggawa ng espirito, hindi siya makakapagbukas ng winery sa ganoong kaikling panahon, tama ba? Matapos pakinggan ang sinabi ni Zhang Zuhao, napagtanto niyang si Prinsipe Jin na naman ang nanggugulo. Pagkatapos magsalita, malungkot na sinabi ni Zhang Zuoxian, Master Jing, kasalanan ko lahat ito. Sinira ko ang tiwala mo. Tinapik siya ni Jingzi sa balikat, dumating na sa ganito, walang saysay na sabihin ito. Ngunit huwag mo ring sisihin ang iyong sarili ng labis. Sa katunayan, kahit na hindi nagpakita si Zhang Zuhao, walang katiyakan na may ibang magsasapanganib para kumita. Kung tutusin, ang proseso ng paggawa ng espirito ay napakasimple. Pagkasabi noon, mukhang malungkot pa rin si Zhang Zuoxian. Mabuti iyan. Kung may magpakita ng maaga, maaari tayong magpakita ng halimbawa para sa iba at ipaalam sa kanila ang mga kahihinatnan ng pagnanakaw ng ating pagkayari. Nang makita ang walang awa na mukha ni Jingzi, maingat na nagtanong si Zhang Zuoxian, Mr. Jing, hindi kaya nakaisip ka na ng kontra? Umiling si Jingzi at pagkatapos ay nagtanong, magsusumamo ka ba para kay Zhang Zuhao? Umiling si Zhang Zuoxian nang hindi man lang ito iniisip. Sa sobrang galit niya sa mga magulang ko, dapat wala akong pakialam sa kanya. This time pinalambot ko ang puso ko at naloko na naman ako. Sumuko na ako ng tuluyan. Mabuhay man siya o mamatay, wala nang kinalaman sa akin. Okay. Tumango si Jingzi, kung gayon alam ko na kung ano ang gagawin. Originally, binalak niyang kumain sa bahay ni Zhang. Kung tutusin, matagal na siyang wala rito, ngunit halatang wala sa mood si Jingzi at aalis na sana pagkatapos sabihin iyon. Ibinuka ni Zhang Zuoxian ang kanyang bibig, ngunit nahihiya pa rin siyang iwan siyang mag-isa. Pinapanood si Jingzi na naglalakad papunta sa bakuran, sinundan siya ni Zhang Xiaoyu palabas. Mr. Jing. Tumingin si Jingzi sa kanya at nakangiting sinabi, anong problema, Xiaoyu? Bahagyang nagulat si Zhang Xiaoyu, medyo hindi makapaniwala, at sa parehong oras ay medyo nahihiya, tinatawag pa rin ako ni Mr. Jing. Xiaoyu. Hindi siya tanga.
Alam niya na ang sinabi ni Jingzi sa harap ni Zhang Zuhao kanina ay katuwaan lamang at hindi maaaring totoo. Akala niya ay tatawagan siya nitong, Miss Zhang, muli. Ano? Ayaw marinig ni Xiaoyu. May kikinig ka ba? Medyo malabo ang mga mata ni Zhang Xiaoyu, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, Mr. Jing, anuman ang mangyari, ang tatay ko ang may ginawang mali sa pagkakataong ito. Mangyaring huwag siyang sisihin. Tumanggo si Jingzi upang ipahayag ang kanyang pangunawa. Nagpatuloy si Zhang Xiaoyu, kung gusto mong makita ang kanilang Zhangja Winery, ito ay sa Chenmen Street, na pinaghihiwalay ng isang eskinita mula rito. Pagkatapos magsalita, muli siyang nagtanong, nabalitaan ko lang, na si Mr. Jing ay nasa hustong gulang na. Anong klaseng presidente ng pahayagan? Hindi ko alam kung totoo o hindi. Totoo, presidente ng pahayagan, ako ay isang maliit na Jeshaguan mula sa ikalimang baitang. Sabi niya, kumurap at nakatingin kay Zhang Xiaoyu. Itinaas ni Zhang Xiaoyu ang kanyang ulo na may matitigas na mga mata. Kahit wala kang opisyal na posisyon, hindi kita aayawan. Hinawakan muli ni Jingzi ang kanyang ulo tulad ng dati, at pagkatapos ay umalis kasama si Hanhan, naiwan si Zhang Xiaoyu na nakatayo doon na mag-isa at tulala. Kabanata 325 Magkakaroon ako ng mas magagandang babae, ika-4 na update. Lumabas si Jingzi sa pamilya Zhang at hindi pumunta sa ibang tindahan ng alak ng pamilya Zhang, nakakatanong niya lang. Sa halip, hiniling niya kay Hanhan na pumunta sa opisina ng pahayagan at tawagan ang 3 tao. Humanda sa pagpunta sa East Palace. Medyo magulo ang isip niya ngayon at hindi niya alam kung paano ito haharapin. Walang patent sa panahong ito, kaya paano kung malaman natin na ninakaw ni Zhang Zuhao ang proseso ng produksyon? Kaya binalak niyang linisin muna ang kanyang isip at pagkatapos ay pumunta sa Protector's Mansion para pag-usapan ang isyong ito kay Yu Sheng. Sa paghusga sa mainit na ugali ni Yu Sheng, maaaring may kakaiba siyang ideya. Ang 3 tao na nag-aakalang hindi nila na-miss ang pananghalian sa East Palace ay sumugod pagkatapos na ipatawag ni Jingzi. Puno ng kasiyahan ang kanilang mga mukha, lalo na si Xiongsan, na hindi man lang makita ang kanyang mga mata nang ngumiti. Habang naglalakad sa kalsada, may dumating na karwahe sa kanila. Huminto ito sa harap ng ilang tao. Si Zhou Xining, nakatatapos lang dumalo sa korte, ay iniunat ang kanyang ulo, Zir, oras na ng hapunan, saan ka pupunta? Dalhin sila sa East Palace. Mabilis na tumuro pabalik si Jingzi, sa takot na baka isipin ni Zhou Xining na muli siyang gumawa ng masama. Si Zhou Xining ay sumulyap lamang pabalik, at agad na itinuon ang kanyang mga mata kay Jingzi, halika rito. Yumuko si Jingzi, at iniangat ni Zhou Xining ang kanyang ulo, iniunat ang kanyang kamay upang ituwid ang kanyang kwelyo, tinapik ang alikabok sa kanyang roba, at pagkatapos ay sinabi niya, hindi kita tinawagan kagabi dahil natatakot akong masyado kang abala. Punta tayo sa bahay para sa hapunan ngayong gabi. Tumangala si Jingzi at nakitang napakalapit ng mapupulang labi ni Zhou Xining. Kung titignan ang mukha niya, nawala na ang hiya kahapon. Pagkatapos ay bamulong siya na may masamang ngiti, ikalawang kapatid, hindi masarap ang pagkain sa mansyon ng punong ministro, paano ito kasing sarap ng niluto ni Nanay Wu? Bakit hindi mo ako hintayin sa bahay ngayong gabi, dahil gusto kong makausap ng maayos ang pangalawang kapatid ko sa gabi? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, si Zhou Xining ay namula ng hindi sinasadya, inikot ang kanyang mga mata kay Jingzi, at marahang tumanggo, okay, hihintayin kita sa bahay. Mainit at banayad ang araw sa tanghali, at nagkataong bumagsak sa kanilang dalawa. Napakaganda ng larawan. Nakakainggit. Pagkatapos magsalita ni Zhou Xining, pumasok siya sa kotse at dahan-daang umalis. Ang 3 tao sa likod ni Jingzi ay natigilan. Biglang sinabi ni Xiongsan, bigla akong ayaw kumain ng napakaraming masasarap na pagkain. Bakit? Curious na tanong ni Chen Jianan at Zhao Wei. Sa tingin ko kasi, mas masarap talaga ang paghahanap ng magandang babae kaysa kumain. Lumapit si Jingzi at tinapik ang kanyang balikat, na naghihikayat, basta handa kang magsumikap, basta sundin mo ang mga pamamaraan na itinuturo ko sa iyo. Gawin mo ito, balang araw. Itinaas ni Xiongsan ang kanyang ulo at tumingin kay Jingzi na may pag-asa. Magkakaroon ako ng mas maraming magagandang babae. Pagdating sa labas ng gate ng silangang palasyo, sinalubong siya ng panauhin ng prinsipe na si Feng Lianro. Kakabalik lang ng kanyang Royal Highness galing sa court, at sinabi ng guard na nandito si President Jing. Tuwang-tuwa siya. Bigla siyang natigilan nang makita niyang sumusunod sa kanya ang 4. Nakangiting sabi ni Jingzi, nang dumating ako sa East Palace ngayon, nagkataon na marami akong isyu na gusto kong talakayin sa kanyang kamahalan, kaya dinala ko ang Editor-in-Chief na si Chen Jianan mula sa aming pahayagan, si Zhao Wei, Direktor ng Reporting Department, at Xiong Qiang, Direktor ng Life Department, upang makinig sa mga turo ng kanyang kamahalan at alagaan sila. Nang magpakilala si Jingzi, tuwang-tuwa silang 3. Sumulyap si Feng Lianro kay Jingzi ng makahulugan, pagkatapos ay ngumiti at binati silang pumasok. Habang naglalakad siya papasok, tila casual na nagtanong si Jingzi, ang kataas-taasan ba ang nag-iisa dito? Umiling si Feng Lianro at ngumiti, higit pa riyan. Oh, nandito rin si Prince Jin, tama.
Sa pagkakataong ito, umiling muli si Feng Lianruhi, hindi, lumipat si Prinsipe Jin sa East Palace ilang araw na ang nakakaraan. Kung sinabi niyang anak siya ng prinsipe at nakatira sa East Palace, pagchichismisan siya ng mga tao. Sinubukan siya ng kanyang kamahalan sa mahabang panahon ng hindi nagtagumpay, kaya sa wakas ay kinailangan na niya itong palayain. Jing Zinuhi pursed his lips, thought that this guy is not afraid of people chismising. Obvious naman na kapag nagtago siya, mas madali siyang gumawa ng masama. Gayunpaman, hindi niya planong pag-usapan ang tungkol kay Xu Jinping sa East Palace. Kung tutusin, tila maganda ang relasyon ng prinsipe at Xu Jinping. Paano kung muli siyang humingi ng awa? Kaya't ngumiti siya at sinabi, wala rito ang Crown Prince of Jin, kaya sino pa ang narito? Master Hao at Magistrado Li. Nang makita si Jing Zi na medyo nagulat, ipinaliwanag ni Feng Lianruo, nais ni Master Hao na imbitahan ka sa Grand Master's Mansion. Shu, nang bumalik ako sa korte, narinig ko mula kay Magistrate Li na pumayag ka, kaya nauna siyang pumunta sa East Palace. Tumango si Jing Zi at naglakad papasok. Sa pangunahing bulwagan ng East Palace, 3 tao ang nakaupo sa paligid ng mesa. Ang ikinakuryos ni Jing Zi ay si Grandmaster Hao Junguang ay talagang nakaupo sa front seat, at si Prince Sumoyan ay nakaupo sa tabi niya. Maya-maya, naisip ko ulit. Si Hao Junguang ang tagapagturo ng prinsipe. Ito ay naiintindihan na siya ay dapat umupo sa unang lugar. Ipinapakita lang nito na malawak ang pag-iisip ng prinsipe. Haha, Your Highness, tama ba ang sinabi ko? Nakangiting sabi ni Hao Junguang nang makita niyang papasok si Jing Zi. Nakikita ko ang inyong kamahalan at Master Hao. Yumuko si Jing Zi at sumaludo, at pagkatapos ay nagtanong ng nakangiti, siguro kung ano ang sinabi ni Master Hao sa inyong kamahalan. Pwede ba itong taya? Hindi isang taya, ngunit sinabi ko na ang isang matalinong tao tulad ni Pangulong Jing ay ang unang siya ay tiyak na pupunta sa East Palace, kaya pupunta muna ako dito at hihintayin si President Jing. Alam ni Master Hao ang mga bagay tulad ng isang Diyos, hinahangaan ko siya. Nambobola siya ni Jing Zi sa tamang panahon. Walang pakialam si Hao Jiangguanghan, sumulyap kay Jing Zi, itinaas ang ulo at buong pagmamalaking sinabi, sa pagsasalita, dapat akong pasalamatan ni Pangulong Jing sa pagpunta sa East Palace. Alam mo ba kung bakit? Saglit na nag-isip si Jing Zi, pupunta muna ako sa East Palace. Ito ay makatwiran at makatwiran. Kung pupunta muna sa Grand Master's Mansion o sa Protector's Mansion, mahirap na tanong yan. Alin ang mauunang puntahan ay tila hindi patas. At ang hakbang ni Grandmaster Hao ay tulungan ang mga nasasakupan na lutisin ang kahihiyan. Gusto kong pasalamatan si Master Hao. Oo, ikaw nga si President Jing. Hindi ako makapaniwala na napakabata pa ni President Jing at napakaraming alam sa mundo, hindi pa banggitin ang kanyang talento sa mga usaping sibil at militar. Kung hindi ko lang nakita ito ng sarili kong mga mata, pinagdudahan ko siya. Hindi totoo na may mga immortal na nahulog sa mortal na mundo. Pagkatapos magsalita ni Hao Junguang, nang inig si Jing Zi. Siya ay hindi, isang walang kamatayang bumababa sa mortal na mundo, ngunit naglakbay sa panahon. Pagkatapos ay sinabi niya na may ngiti, napaka-komplementaryo ng Master. Sa oras na ito, namagitan ang prinsipe na si Sumoyan, dahil dumating na si President Jing, mangyaring maupo kaagad. Hiniling ni Gu sa chef na ihain kaagad ang mga pinggan. Matagal na umaga, gutom na ako. Pagkasabi nito, napansin niya ang 4 na tao sa likod ni Jing Zi. Kilala sila ni Han Han. Nandun sila last time. Sila ay tila mga personal na tagapaglingkod ni Jing Zi. Tungkol naman sa 3 nasa likod niya, nakilala ni Chen Jianen si Chen Jianen kahapon nang pumunta sila sa court sa umaga. Samantalang ang 2 lalaki sa likod niya, hindi niya kilala. Nang makita ang pag-aalinlangan ni Sumoyan, bago makapagsalita si Jing Zi, ipinakilala lang ni Feng Lianruo, kakabukas pa lang ng The Newspaper, at ang mga nasasakupan sa pahayagan ay walang masyadong alam tungkol sa proseso ng pakikipanayam, kaya dinala ni President Jing ang 3 sa kanila ay pumunta rito upang matuto ng isang bagay. Pagkatapos ay sinabi niya kay Sumoyan ang kanilang mga pangalan at kasalukuyang posisyon. Si Jing Zi na katabi niya ay hindi maiwasang humanga sa kanya. Tiyak na, lahat ng mga taong maaaring maging bisita ng prinsipe ay mahusay na bilugan. Mga tao. Isang beses lang niya sinabi, pero naalala niya talaga lahat, nakakamangha. Kabanata 326, hindi ko ipahayag ang aking opinyon, ang ikalimang update ay tungkol sa pinuno ng Rojamo Alliance na umaatake, 1/10. Pagkatapos makinig ni Sumoyan, ang kanyang ekspresyon ay hindi gaanong naiiba kay Feng Lianruo ngayon, at tumawa siya ng malakas. Si President Jing ay talagang napakabuting tao. Dahil nandito tayo, sabay na tayong kumain. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa ating pag-uusap pagkatapos kumain. Pagkatapos sabihin iyon, tinawag ni Feng Lianruo ang kusina para ihain ang pagkain. Si Hao Junguang ay labis na interesado sa mga titulo tulad ng Editor-in-Chief at Minister, at hiniling kay Jing Zi na ipaliwanag ito ng detalyado. Matapos pakinggan ang mga salita ni Jing Zi, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga, bagaman ang maya ay maliit, nasa loob nito ang lahat ng laman loob.
Ang ideya ni Pangulong Jing ng isang pahayagan ay sapat na makapangyarihan, at maaari rin siyang magtatag ng napakaraming opisyal na posisyon. Napakaganda. Tumango rin si Sumoyan. Nakakamangha. Ngunit sa pagsasaayos na ito, ang isang maliit na opisina ng pahayagan ay maaaring hatiin ang paggawa at makipagtulungan, at ang bawat departamento ay maaaring gumanap ng sarili nitong mga tungkulin, at ang kahusayan sa paggawa ay lubos na mapapabuti. Pagkatapos kumain, si Jing Zi ay pinuri ng maraming beses na ang kanyang mukha ay nanlamig sa kakatawa. Pagkatapos kumain, ang mga katulong ay naghain ng tsaa, at pagkatapos ay nagsimula kaming bumaba sa negosyo. Unang sinabi ni Hao Junwang, President Jing, sa totoo lang ako at ang kanyang kamahalan ay palaging may ideya, at iyon ay ang mag-focus sa edukasyon. Edukasyon. Natarante si Jing Zi nang marinig niya ang kakaiba ngunit pamilyar na salitang ito. Oo, sa huling pagsusuri, ito ay tungkol sa pag-aaral. Kinuha ni Sumoyan ang mga salita at seryosong sinabi, kung tutusin, nag-aral si Gu sa ilalim ng Grandmaster, kaya ang mga opinyon ni Gu ay pareho sa opinyon ng Grandmaster. Naniniwala si Gu na dapat mag-aral ang lahat, hindi lamang ang mga nag-aaral ng mag-isa. Para sa isang maliit na bilang ng mga iskolar. Halimbawa, kung ang pahayagan na itinatag ni Pangulong Jing ay binabasa lamang ng isang maliit na bilang ng mga iskolar, kung gayon ang pahayagang ito ay hindi magiging tulad ng isang mataas na kahulugan ng buhay, kung gayon ang pahayagang ito, sa kabila ng kasalukuyang buhay. Ang mga affairs at entertainment section sa pahayagan ay tiyak na hindi limitado sa mga iskolar ang iniisip ni President Jing, tama ba? Tumango si Jing Zi at sinabing, ang sinabi ng iyong kamahalan ay ang orihinal kong intensyon sa pagtatatag ng pahayagan ay para tugunan ang lahat ng mga taga-Angwo. Siyempre, iba ang focus, tulad ng bawat isa ay makakabasa ng seksyon ng literatura, ngunit ito ay pangunahin para sa mga iskolar. Ganoon din sa seksyon ng militar, na pangunahin para sa mga taong nagsasanay ng martial arts. Ang natitirang tatlong seksyon ay higit pa at para sa libangan. Tumango si Hao Junwang. In the first place, na-attract ako sa mga ideya mo, kaya sobra kitang sinusuportahan. Pero naisip na ba ni President Jing kung gaano karaming mga tao sa Angwo ang marunong bumasa at sumulat? 2 sa bawat 10 ay itinuturing na sobra, kahit na ito ay sa iyo. Kahit gaano kahusay ang pahayagan, kung ang iba ay hindi marunong bumasa at sumulat, hindi ba nila ito mababasa? Tumango si Jing Zi, ito rin ay isang tanong na naisip niya. Ang pagkakatatag ng pahayagan ay kapritsyo lamang niya, ngunit nang ito ay talagang natatag, natuklasan niyang maraming problema. Halimbawa, napakakaunting mga taong marunong bumasa at sumulat, na may tiyak na epekto sa pagkalat ng mga pahayagan. Bagamat naisip niya na ito ay magtataguyod ng mabilis na pag-unlad ng industriya ng pagkukwento, sa katagalan, hindi ito isang pangmatagalang solusyon. Magsimula ng kalidad ng edukasyon. Marahil ay hindi na kailangang umasa na ang lahat ay matuto at maging matalino. Hindi bababasa ito ay kinakailangan upang matiyak na ang lahat ay maaaring basahin ang ilang mga pangunahing salita at basahin ang mga pahayagan ng walang anumang problema. Ito ay magiging malaking kabuluhan sa pagpapalawak ng kanilang pag-iisip at kaalaman at sa pagpapayaman ng kanilang mahirap na ideolohikal na buhay. Matapos ang ideyang ito na lumitaw sa aking isipan, ito ay nagugat at sumibol na parang kabute pagkatapos ng ulan, at hindi ko na ito napigilan pa. Bilang isang manlalakbay sa oras, si Jing Zi ay hindi gaanong nakagawa ng tunay na kontribusyon sa lipunang ito. Gumagawa ng yelo. Gumagawa ng mga espiritu. O kahit pagkopya ng ilang tula, hindi sila mapapakinabangan ng mga tao sa buong mundo. Kung talagang maipapasikat ang dekalidad na edukasyon, masasabing isa itong malaking tagumpay na bababa sa kasaysayan. Medyo nasa sabik si Jing Zi. Ang sinabi ng kanyang kamahalan at ng Grandmaster ay parang paliwanag, at marami akong nakinabang. Tumango si Sumoyan, at pagkatapos ay seryosong sinabi, sa totoo lang, hindi lang ito ang iniisip ni Gu at ng Grandmaster, ang buong Angwo ay may ganitong ideya. Napakaraming tao, o sa madaling salita, pinag-isipan ito ng mga ninuno ni Gu maraming taon na ang nakalilipas, ngunit nagdusa sila sa katotohanan na may kinalaman ito sa napakaraming bagay at mahirap gawin ito. Kahit na ang aking ama ay talagang gumawa ng gulo, kung hindi niya gustong gawin ito ng aking ama. Magagamit ni Jing ang dyaryo para matupad ang hiling ng hari, tiyak na hindi ko gagawing masama si Pangulong Jing. Madaling sabihin, madaling sabihin. Si Jing Zi ay halatang walang gaanong interes sa cake ni Sumoyan Hua. Kung tutusin, kahit ang kanyang ama na si An the Emperor ay hindi siya nabigyan ng malaking pakinabang, kaya inaasahan niyang magiging prinsipe siya. Sa pagkakataong ito, bilang karagdagan sa pag-imbita ng prinsipe, nais din ni Jing Zi na ilabas ang kanyang 3 nasasakupan para sa pagsasanay sa militar, kaya sinabi niya sa kanila, sabihin mo sa akin, ano sa palagay mo pagkatapos makinig sa mga panukala ng kanyang kamahalan at ng Grandmaster. Pagkarinig nito ay umupo silang 3 ng tuwid na para bang kukuha sila ng malaking pagsusulit. Pagkatapos ng lahat, si Chen Jianan ay nangunguna sa pangkalahatang pagsusuri, at ang kanyang kaalaman ay higit pa rin sa iba. Gayunpaman, siya ay pinigilan ni Jing Zi noon, kaya hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na magpakitang gilas.
Habang nag-iisip pa ang dalawa, tumayo muna siya, sumaludo kina Sumoyan at Hao Junguang, at nagsimulang magsalita. Tulad ng sinabi ng kataas-taasan, talagang isang magandang bagay para sa bansa at sa mga tao na basahin ang lahat ng tao sa mundo. Gayunpaman, sa palagay ko ay may ilang mga kahirapan ngayon. Ang una ay ang pagbabasa ay dapat magsimula sa mga bata. Kung tutusin, ang mga matatanda ay mahirap na magkaroon ng lakas. Mag-aral. Isa pa, alam din ng mga tao ang mga benepisyo ng pag-aaral, ngunit bakit ang daming mga bata na walang mga libro sa pag-aaral? Ito ay isang pangwakas na pagsusuri. Nang matapos siyang magsalita, pinuri siya ni Hao Junguang. Isa, Chen Jianan, tama ba? Napakahusay. Masayang-masaya si Chen Jianan na makatanggap ng papuri ni Hao Junguang, ngunit mas nag-aalala siya sa opinyon ni Jingzi, kaya tumingin ulit siya kay Jingzi. Tumanggaw din si Jingzi, napakahusay na sinabi. Sa katunayan, sa buod, ang isang malakas na binata ay magpapatibay sa isang bansa, at kailangan mong magsimulang mag-aral mula pagkabata. Brilliant. Sumang-ayon si Sumoyan, at kumbinsido din si Chen Jianan. Ang isang malakas na binata ang magpapatibay sa bansa. Guoqiang, ito ay napakahusay na sinabi. Nang makitang paulit-ulit na pinupuri si Chen Jianan, si Zhao Wei, ang pinuno ng Departamento ng Pakikipanayam, ay hindi makaupo, dahil hindi kayang pumasok ng mga bata sa paaralan dahil masyadong mahal ang matrikula. Maaari ba tayong tumuon sa pagdaragdag ng ilang bagay upang maliwanagan ang mga bata sa pagbabasa at literacy sa pahayagan? O magbukas na lamang ng bagong seksyon para turuan ang mga bata kung paano magbasa at magsulat? Oo. Ito mismo ang hiniling namin kay President Jing na gawin ngayon. Tumanggo si Sumoyan bilang pagsang-ayon, at sa wakas ay nakaramdam ng pagmamalaki si Zhao Wei. Kaya, ang unang isyu ng pahayagan na ito ay napakahalaga. Tinawag namin si President Jing dito sa pagkakataong ito. Sa katunayan, nais din naming tulungan ka sa iyong mga payo. Kapag ang unang isyu ng pahayagan ay may pangalan, ang mga tao ay nagmamadaling basahin ito, at maaari nating isulong ito sa hinaharap. Sa edukasyon, maaari tayong makakuha ng dobleng resulta sa kalahati ng pagsisikap. Tumingin si Hao Junguang kay Jingzi at sinabing, bagamat hindi niya ito nasabi ng malinaw, halatang gusto nilang makisali sa mga gawain ng pahayagan kahit paano ay maunawaan ang pangkalahatang direksyon na hindi nasisiyahan ni Jingzi. Kaya't hindi siya sumagot, ngunit tumingin kay Xiongqiang, si Ministro Xiongsan, Editor Chen at Ministro Zhao ay nagpahayag ng kanilang mga opinyon, mangyaring ibahagi din ang iyong mga opinyon. Ako. Inilibot ni Xiongsan ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay seryosong sinabi, Jingxi, Puno, ako ang Ministro ng Buhay. Dapat responsibilidad ng Current Affairs Department o Literature Department ang ganitong bagay kaya hindi na ako magkokomento. Kabanata 327 sumusumpa sa kanilang mga ulo, unang update. Halos palakpakan ni Jingzi si Xiongsan dahil sa kanyang katalinuhan. Wala na siyang pakialam sa kanya, ngunit tumingin kay Sumoyan at Hao Junguang, at mahinahong sinabi, maganda ang panukala ng kamahalan at Master Hao, ngunit ang pahayagan ay aking pahayagan at sa kanyang kamahalan. Kung sino man ang gustong makialam sa mga gawain ng ating pahayagan, humihingi ako ng paumanhin sa hindi pagsunod sa aking utos. Parehong napahiya sina Sumoyan at Hao Junguang. Hindi nila kailanman naisip na maging kaaway ni Jingzi. Si Hao Junguang ay ngumiti ng nakakaloko, hindi naintindihan ni Pangulong Jing, bakit namin gustong makialam sa mga gawain ng pahayagan. Inayos din ni Sumoyan ang mga bagay-bagay at nakangiting sinabi, oo, Presidente Jing, huwag masyadong mag-isip. Gusto lang talaga naming magbigay ng ilang mungkahi. Kung nasaktan ko si Pangulong Jing, humihingi ako ng paumanhin kay Pangulong Jing. Nagsimula siyang tumayo, nagulat si Chen Jianan at iba pa, at mabilis siyang pinigilan ni Jingzi. Pagkatapos ay sinabi niya, ang ideya ng kanyang kamahalan ay napakahusay, ngunit ang kahirapan nito ay hindi isinasaalang-alang ng kanyang kamahalan. Oh, gusto kong marinig ang mga detalye. Una sa lahat, ang pagsusulat ng isang bagay sa pahayagan upang turuan ang mga bata na bumasa at sumulat ay hindi talaga reality, dahil kahit walang magtuturo, ang mga bata ay maaaring matuto sa kanilang sarili. At ang dahilan kung bakit ang mga bata ay hindi pumapasok sa paaralan ay dahil ang kanilang mga pamilya ay walang pera, ngunit hindi nila kailangan ng pera upang bumili ng mga pahayagan. How? Natigilan si Junguang saglit. Akala niya ang bagay na ito ay katulad lang ng notice na inilabas ng korte, hindi pa ba matatapos ito pagkatapos may post? Siyempre naman. Ngumisi si Jingzi, gagawin ko ang matematika para kay Master Hao. Kung gusto mong maging kapana-panabik ang iyong pahayagan sa hinaharap, hindi may iwasang maglibot ang mga miyembro para sa mga panayam. Hindi ba't pera ang hirap sa trabaho at gastos sa paglalakbay? Hindi ba't ang papel at tinta na ginagamit ng Departamento ng Pag-imprenta ay pera sa bawat oras? Napakaraming tao sa pahayagan na hindi nangangailangan ng pera. At upang makinabang ang mga tao sa buong mundo, ang pahayagan ay kailangang magbukas ng mga sangay sa iba't ibang lugar. Hindi ba lahat ng ito ay pera? Saan nanggagaling ang perang ito? Hindi ka laging umaasa sa iyong kamahalan. Gusto mo ba? Natahimik ang lahat matapos makinig.
Ito ay talagang isang praktikal na problema na kailangang harapin. Si Sumoyan at Hao Junguang ay naging medyo bigo. Sa oras na ito, umiling si Jingzi at sinabing, kaya, talagang isang magandang bagay na hayaan ang mga bata na magkaroon ng mga librong babasahin, ngunit ang paraan na binanggit mo ay halatang hindi magagawa. Matapos marinig ang kanyang sinabi, biglang lumiwanag ang mata ni Sumoyan, President Jing, mayroon ka bang magandang ideya? Unang tumango si Jingzi, pagkatapos ay umiling. Mayroon nga akong ideya, ngunit sa palagay ko ang dahilan kung bakit ang kanyang kamahalan at Master Hao ay masigasig sa bagay na ito ay hindi lamang upang hayaan ang mga bata na magkaroon ng mga librong babasahin, hindi ba? Dahil ang kamahalan ay nangangahas na gamitin ako, bakit hindi ka maglakas loob na ipaliwanag ang mga bagay ng malinaw sa akin? Nang matapos siyang magsalita ay tumingin siya sa dalawa, kalahating ngiti ngunit hindi nakangiti. Nagkatinginan sina Hao Junguang at Sumoyan, pagkatapos ay bahagyang tumango. Itinuro ni Hao Junguang si Chen Jianan at ang iba pa at sinabing, sila. Ikanaway ni Jingzi ang kanyang kamay, huwag kang mag-alala, Grandmaster Hao, ang mga taong ito ay maaasahan, dahil marami na silang narinig, hindi iyon sapat, tama ba? Nang makitang nag-aalangan pa rin si Hao Junguang, same time na sinabi ni Jingzi, kung hindi pa rin maniniwala si Master Hao, susumpa ako sa iyo, tama ba? I swear, hinding-hindi nila maririnig ang narinig nilang tatlo ngayon. Kung kumalat ang kwento, handa akong humingi ng tawad sa kanilang mga ulo. Biglang natigilan si Chen Jianan at ang tatlo pa, at biglang naramdaman na mas mabuting umalis. Binigyan ni Sumoyan ng mensahe si Hao Junguang. Sa isang tingin, tumigil sa pagsasalita si Hao Junguang at nagsimulang magsalita. Sa huling pagsusuri, ginawa ito ni Sumoyan para sa kapakanan ng monarkiya. Mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, hindi na mabilang ang mga paghihimagsik ng mga basalyong hari at pag-aalsa ng mga magsasaka. Bagamat magulo rin ang gulo sa korte ngayon, hindi masyadong natatakot si Emperor An. Ang pinaka-nakakatakot sa kanya ay ang kalooban ng mga tao. Madalas na hinaing ni Emperor An na ang kanyang impluwensya sa mga tao ay napakaliit. Kung may nangyari, magbabago ang mga tao at mawawala ang karera ng emperador. Sa makatuwid, binigyang pansin ni Emperor An ang seksyon ng kasalukuyang usapin na binanggit ni Jingzi. Nais niyang patuloy na ipalaganap ang kanyang mga kaisipan at konsepto ng pamamahala sa pandinig ng mga tao. Nais din niyang gamitin ang Current Affairs section para makinig sa mga opinyon ng mga ordinaryong tao sa buong bansa at makamit ang pagkakaisa sa pagitan ng hari at ng mamamayan. Hanggat nakakapit siya ng mahigpit sa mamamayan, hindi lang mabisang maiiwasan niya ang mga pag-aalsa ng mga magsasaka, ngunit hindi rin siya matatakot na maghimagsik ang iba. Kung tutuusin, kung makuha niya ang puso ng mga tao, mananalo siya sa mundo. Bukod dito, si Sumoyan ay mayroon ding sariling mga plano. Noon pa man ay hinahangaan niya ang mabait na pamahalaan, at nais niyang ipalaganap ang kanyang mga ideya sa pamamagitan ng mga pahayagan upang malaman ng mga tao na ang kanilang prinsipe ay nagmamalasakit sa mga tao. Kung kaya niyang umakyat sa trono, tiyak na makikinabang siya sa mga tao. Nang marinig ito ni Jingzi, curious na sinabi ni Jingzi, kamahalan, ikaw ang prinsipe ng Angguo at ang unang tagapagmana. Ang trono ay mapapasayo sa malaot madaling panahon. Bakit kailangan mo pa itong isapubliko sa oras na ito? At saka, ang kanyang kamahalan ay nasa mabuting kalusugan. Maaga kang nagsimulang bumuo ng momentum. Hindi ba't masyadong magulo kung mag-iisip ang iyong kamahalan? Mapait na ngumiti si Sumoyan at umiling, hiniling sa akin ng aking ama na gawin ito, kung hindi, hindi ako mangangahas kahit na magkaroon ako ng lakas ng loob na gawin iyon. Si Chen Jianan at ang tatlo pa ay nakinig dito. Royal secrets, ngunit hindi kasing kalma ni Jingzi, sa sobrang takot niya ay pinagpapawisan siya. Ang ilang mga salita lamang ay sapat na makapangyarihan, at tila ang susunod na bagay ay mas mahalaga. Ayaw na nilang marinig, at lagi nilang nararamdaman na kahit hindi nila ipagkalat ay hindi sila makakatulog ng maayos kung iisipin nila ito sa gabi. Nakita ni Jingzi ang tatlong tao na nagkakamali at gustong tumawa ng kaunti, iniisip na talagang mahirap para sa kanila. Pagdating ng tatlong taong ito, akala nila ay isang taong matabang dumi, pero ngayon ay parang talong na binugbog ng hamog. Haha, alam mo namang hindi magaan na aktibidad ang mga interview, di ba? Ito ay medyo maganda. Para sa isang tunay na panayam, hindi lamang dapat tumakbo at tumalon, kundi kaya muling tiisin ang hirap at huwag matakot mapagod. Turuan natin sila ng leksyon ngayon. Kaya't ngumiti siya at sinabi kay Sumoyan, kamahalan, ito ang unang pagkakataon para sa tatlong nasasakupan kung ito na lumabas para sa isang pakikipanayam. Marami lang silang narinig, at sa palagay ko ay kailangan pa nilang maunawaan ito. Makakahanap ka ba ng isang tahimik na silid ng pag-aaral para makapagsulat sila ng mga tala? Tandaan. Tumango si Sumoyan. Sa katunayan, mayroon na siyang ideyang ito, ngunit dahil hindi nagsalita si Jingzi, nahihiya siyang banggitin ito. Bagamat napaka-private ng sinabi niya noon, malaki pa rin ito sa huli, pero masyadong confidential ang susunod niyang sasabihin. Kahit na siya ay maglakas loob na sabihin ito, hindi lahat ay naglakas loob na makinig. Sige, Lian Ru, ibaba muna natin sila. Uminom tayo ng tsaa at magpahinga sandali.
Humigop ng tsaa si Jingzi at walang pakialam na nagtanong kay Li Haoyun, "Prefect Li, mayroon bang kasino sa ating lungsod?" Matuwid na sabi ni Li Haoyun. Umiling siya, "Hindi. Kahit sa panlabas lang. Ang pagsusugal ay ipinagbabawal ng batas ng daan. Kapag may nangahas na magtipon para magsugal, pangungunahan ko ang mga pulis para sakupin ito. Arestuhin din ang mga lumahok sa pagsusugal at ibabalik sa yaman." Mahigpit na parusa. Tumango si Jingzi at wala nang sinabi pa sa harap ni Sumoyan, naghahanda na humanap ng pagkakataong makausap si Li Haoyun ng pribado. Kabanata 328 sa Pilitang Edukasyon, ikalawang update. Pagkatapos ng maikling pahinga sa tsaa sa katunayan, pagkatapos dalhin si Chen Jianan at ang iba pa, nagpatuloy ang talakayan. Ang kamahalan ay ang kasalukuyang koro ng prinsipe. Ang daan patungo sa trono ay dapat na maayos na paglalayag sa hinaharap. Bakit hinihiling ng kamahalan sa kanyang kamahalan na gawin ang gayong tag-ulan? Medyo na-curious si Jingzi. Pagkatapos ng lahat, ayon sa sinabi ni Sumoyan ngayon, kahit si Emperor An ay nasa kabisera. Hindi ako optimistiko na matagumpay niyang mailuklok ang trono, kung hindi, paano niya maagaw ang mga puso ng mga tao ng maaga? Hindi ba ito nagpapahintulot sa kanya na makakuha ng higit na suporta at dagdagan ang kanyang pagkakataong manalo? Mapait na ngumiti si Sumoyan, "Hoy, ang labanan para sa opisyal na posisyon ay hindi mapayapa, lalo pa ang labanan para sa posisyon ng emperador. Mukhang kalmado ang kasalukuyang korte, ngunit sa katunayan ito ay lihim na magulong. Kung hindi ito seryoso, mawawala ang lahat." Natigilan si Jingzi, at pagkatapos ay nagtanong, "Posible bang handa na si Haring Siang?" Hindi lang si King Siang. Pagkatapos magsalita ni Sumoyan, tumingin siya sa Timog Kanluran, sa nakalipas na ilang taon, si Haring Jin ay naghanda. Hindi mapayapa doon. Sa ibabaw lahat ay takbo gaya ng dati, ngunit palihim silang nagre-recruit ng mga tropa, at si Tung Tianqi ay may malapit na relasyon sa hari ng Jin. Ang katotohanan na ang martial arts competition na ito ng apat na pangunahing sekta ay tila may nakatakdang gawin sa kanluran ng Jin. Namilog ang mga talukap ni Jingzi nang marinig niya si Haring Jin. Tapos sobrang saya niya. "Hindi kami natatakot na siya ay hindi tapat, ngunit natatakot kami na siya ay magiging masyadong tapat. Kung siya ay maglakas loob na magplano ng kasamaan at gumawa ng mga sumusunod na krimen, kahit na mayroon siyang ganoong pag-iisip, maaari niyang sundin ang mga pahiwatig at ibagsak siya. Nag-aalala ako na wala akong mahanap na lugar para makapaghiganti." Kaya't nagtataka siyang nagtanong, dahil alam ng kanyang kamahalan na si Prinsipe Jin ay may masamang intensyon, bakit mo pa rin tinatrato si Prinsipe Jin? "Haha, joke lang." Ngumisi si Sumoyan, "Kung maaari, gusto kong manatili si Prinsipe Jin magpakailanman na manatili sa East Palace." Si Hao Junwang, na nasa tabi niya, ay sumingit din, bagaman si Prinsipe Jin ay laging nakatira sa East Palace, siya ay napakalapit kay Prinsipe Siang ng pribado. Halimbawa, noong pinaslang si Pangulong Jing noong huling pagkakataon, bagaman ang lahat ay naghinala na si Prinsipe Jin iyon. Iyon ang ginawa ng prinsipe, ngunit sino ang makakatiyak kung may anino ni Prinsipe Siang sa likod nito? Saglit na nag-isip si Jingzi at naramdaman niyang ito ay talagang makatwiran, ngunit hindi siya nang ahas na paniwalaan ito ng buo at tumahimik. Sa oras na ito, muling sinabi ni Sumoyan, "Kaya, gusto kong gamitin ang pahayagan ni Pangulong Jing upang ipaalam muna sa lahat. Kahit na may mangyari na hindi inaasahan, ang puso ng mga tao ay babalik sa ating panig. Hanggat hindi ito nakikilala ng mga tao, hindi sila maaaring magdulot ng anumang malaking gulo." Pagkatapos ay tumingin siya kay Jingzi, "President Jing, ito ang ideya ni Gu, nasisiyahan ka ba?" Tumango si Jingzi at seryosong sinabi, "Mula noong sinaunang panahon, ang trono ng emperador ay dapat na ang East Palace. Kung tutusin, ito ay isang panaginip lamang para sa ibang tao na ipaglaban ito. Hindi mahalaga kung si Haring Jin o si Haring Siang, hindi siya masyadong gusto ni Jingzi, ngunit gusto ni Jingzi ang prinsipe anuman ang kanyang sinabi o ginawa, kaya pumanig na lang siya. Ang sinabi lang ng Grand Master at ng kanyang kamahalan, sa palagay ko ay hindi ito magagawa ng mga pahayagan, hindi bababa sa hindi sa simula, ngunit maaari itong gawin sa pamamagitan ng compulsory education." Sapilitang edukasyon. Tanong ng dalawa na medyo naguguluhan. Ang sapilitang edukasyon ay libreng edukasyon, ngunit hindi ito libre habang buhay, ngunit libre sa loob ng ilang taon. Hindi na ito magiging libre kapag nasa hustong gulang na ang mga bata. Sa panahong iyon, makakabasa na sila at magsulat. Kahit hindi sila pumasok sa paaralan, maaari pa rin silang gumamit ng mga pahayagan. Edukado. Ito ang unang pagkakataon na narinig nilang dalawa ang bagong konseptong ito, at mahirap tanggapin ito sandali, ngunit ito ay pakinggan. "President Jing, sinabi mo lang na para mapanatili ang normal na operasyon ng pahayagan, kahit na ang mga pahayagan ay naniningil ng pera, kaya sino ang magbabayad para sa libreng edukasyon?" Naguguluhang tanong ni Hao Junwang. Mabilis ding idinagdag ni Sumoyan, "Kung itatag ang sapilitang edukasyon sa buong bansa, aabutin ito ng malaking pera. Hindi kayang bayaran ng pambansang kaban ng bayan ang ganoong kalaking pera." Ikanaway ni Jingzi ang kanyang kamay at ngumiti, hindi na kailangan ng anumang pondo mula sa korte.
Agad namang naging interesado ang dalawa at napatitig kay Jingzi na naghihintay ng sagot. Pagkalabas ng aming pahayagan, maaari kaming mag-set up ng mga opisina ng pahayagan sa buong bansa. Hindi lamang namin may parating ang mahahalagang impormasyon sa korte sa pamamagitan ng mga lokal na pahayagan, kundi pati na rin ibalik ang mga kagiliw-giliw na bagay na nangyayari sa mga lokal na lugar para makita ng mga taga-Jingzhou. Madalas na tumanggo ang dalawa at naghintay ng susunod na hakbang. Kapag naging tanyag ang mga pahayagan sa buong bansa, maaari tayong mag-advertise at makaakit ng ilang mga sponsor. Advertising. Mga sponsor. Tumingin si Hao Junguang kay Jingzi na may pagkalito, ano yun? Una, pag-usapan natin ang tungkol sa advertising. Halimbawa, sa Jingzhou, mayroong isang bagong bukas na restoran dahil ito ay matatagpuan sa isang liblib na lugar. Kahit na ang pagkain at alak ay may mataas na kalidad at mababang presyo, hindi alam ng maraming tao ang tungkol dito, at ang negosyo ay madilim. Sa oras na ito, maaari siyang makahanap ng isang pahayagan upang mag-advertise, at kami ay magiging mas prominent sa ilang mga isyu sa pampublikong restoran. Sa palagay mo ba ay maaaring maglathala ng mga isyu sa pampublikong pahayagan ang mga isyu ng restaurant na ito? Mata mo. Tumanggo si Hao Junguang, ito ay kapareho ng publisidad sa seksyon ng literatura at seksyon ng militar. Nakangiting tumanggo si Jingzi. Pagkatapos ay sinabi niya, syempre, ang patalastas na ito ay hindi basta-basta ginagawa. Kailangang bayaran ito ng restoran, na tinatawag na bayad sa advertising. At ang halaga ng bayad sa advertising na ito ay hindi naayos. Depende ito sa lokasyon at oras ng publikasyon. Tungkol sa mga sponsor, o sinumang mga ngalakal ay maaaring mag-sponsor ng anumang seksyon hanggat binabayaran nila ang pahayagan. Kapag na-i-publish namin ito, maaari naming isulat ang named by so and so sa pamagat upang makamit ang epekto ng publisidad. Sa katagalan, ito ay magiging mas praktikal kaysa sa advertising. Kahit saan. May mga pahayagan, at ang bayad sa advertising at sponsorship fee na kikitain mula sa mga pahayagan sa iba't ibang lugar ay lalaan sa pribadong paaralan sa proporsyon upang masakop ang hirap ng guro at ang gastos sa pag-imprenta ng mga kagamitan sa pagtuturo. Kasabay nito, ang pribadong paaralan ay maaaring magrekomenda ng mga talento sa intern sa pahayagan. Pagkatapos magsalita ni Jingzi, sina Sumoyan at Hao Junguang ay parehong nag-isip sandali, at pinalakpakan muna ni Hao Junguang ang kanyang mga kamay at sumigaw. Tulad ng inaasahan kay Pangulong Jing, nakagawa siya ng napakaraming nobela ngunit epektibong ideya. Napabuntong hininga din si Sumoyan ng may damdamin, ang pakikinig sa iyong mga salita ay nagkakahalaga ng 10 taon ng pagbabasa. Pangulong Jing, kung magagawa mo ito, kung maaari kang umakyat sa trono sa hinaharap, itatalaga kita bilang pambansang tagapayo. Ang pambansang tagapayo, ang tagapayo ng isang bansa, ay napakalakas. Naikuyong ni Jingzi ang kanyang mga kamay at mahinhin na sinabi, mukhang simpleng sabihin ang bagay na ito, ngunit natatakot ako na medyo mahirap ipatupad ito. Sa korte man o sa lokal na lugar, tiyak na maraming tao ang humahadlang dito. Sana ay ibigay sa akin ang kanyang kamahalan at Grandmaster Hao ang kanilang buong suporta. Huwag kang mag-alala, Presidente Jing, gagawin ko ang aking makakaya. Okay, salamat, Your Highness and Master Hao. Kung ganoon, babalik ako. Tumayo si Jingzi at naghanda na umalis. President Jing, paano kung manatili para sa hapunan? Inimbitahan ni Sumoyan. Salamat sa iyong kabaitan, kamahalan. Gayunpaman, nangako ako kay General Yu na pupunta sa Duke Protector's Mansion. Kung mananatili ako rito buong hapon, natatakot akong hindi matutuwa si Duke Yu kapag nalaman niya ito. Pagkatapos, nang marinig ang sinabi ni Jingzi, ngumiti rin si Master Hao, oo, hindi pa huli ang lahat kapag babalik si President Jing kapag libre siya. Huwag basta-basta kanselahin ang imbitasyon ni Yu Guogong, haha. Pagkasabi nito ay nagtawanan silang tatlo. Kabanata 329 ang kaakit-akit at walang muwang na babae, ikatlong update. Hindi ba exciting ang interview? Lumabas si Jingzi mula sa East Palace at sinabi sa tatlong tao na nangingiting na lanta. Sandaling tumahimik silang tatlo, sa pag-aakalang nakakakilig talaga, at kung nakakakilig pa ay babasahin nila ang kanilang pantalon. President Jing. Sa tingin ko hindi tayo dapat makisali sa ganitong uri ng bagay. Nag-isip sandali si Zhao Wei at hindi niya maiwasang magtanong. Natakot siya na hindi maligaya si Jingzi, kaya idinagdag niya, sa tingin ko ang opisyal na ranggo ay napakaliit, mula sa ika-5 hanggang ika-6 na ranggo, maaari mo ba silang pamahalaan? Masiglang tumanggo si Xiongsan mula sa gilid, ikinagagalak kong hilingin sa iyo na kapanayaman ang isang lalaking madungis at isang magnanakaw. Bibigyan ka nito ng kapangyarihan sa tuktok ng Angwo. Hindi ko kaya ang pakikibaka. Sumulyap si Jingzi sa kanila, natatakot ba kayo? Hindi naman umimik ang tatlo at tumanggo ng tapat. Kung gusto mong umalis ngayon. Tumigil si Jingzi, huli na ang lahat. Dahil ikaw ang nasa posisyon na ito, dapat alam mo kung ano ang gagawin sa posisyon na ito. Kung ang pag-uusapan ay tungkol sa pag-iibigan at magkaroon ng panandali ang mga magulang, pagkatapos ay maaari kang gumawa ng pangalan para sa ating mga sarili. Lahat kayo ay nasa opisyal.
Hindi mo ba naiintindihan na hanggat ikaw ay isang opisyal, kailangan mong pumanig? Hindi ba't mayroong isang tao sa korte na hindi pumanig sa ating sarili? Mga team. Nanatiling tahimik silang tatlo, halatang may sense ang nararamdaman nila. Dinala kita ngayon sa East Palace para bigyan ka ng mahabang karanasan. Hindi may iwasang mangyari ang ganitong eksena sa hinaharap, para maka-adjust ka dito sa lalong madaling panahon. At saka, sa tingin mo ba mas bobo ako sa iyo? Gagawa ako ng mga mapanganib na bagay. Pagkarinig nito, dahan-daang lumuwag ang mga kilay ng tatlong tao, kung bumagsak ang langit, may isang matangkad na hahawak nito, ano ang kinakatakutan mo? Ilang sandali pa ay nakarating na kami sa labas ng gate ng Protector's Mansion. Hindi tulad ng East Palace, tila matagal nang ibinigay ang utos. Ngumiti ang gwardya at pinapasok sila kaagad nang marinig niya ang pangalan ni Jingzi. Pagkapasok, lumingalinga si Jingzi sa paligid at nakita niya na ang layout ng Protector's Mansion ay hindi gaanong naiiba sa Prime Minister's Mansion, ngunit dahil ang mga kasangkapan sa courtyard ay mas engrandi at hindi gaanong pino kaysa sa Prime Minister's Mansion, bagay ito kay Yu Sheng. Karakter. Sa patnubay ng doorman, naglakad-lakad ako sa koridor at papasok na sana sa loob. Biglang may lumapit sa akin na madilim na figure. Damn, may ambush ba? Bilang isang mababang antas na manlalaro sa unang antas ng ikalawang antas, ang kasalukuyang pananaw ni Jingzi ay napakalakas pa rin, lalo na sa pagpapala ni Qinggang, ang bilis ng itim na anino sa kabilang panig ay mas mabagal sa kanyang paningin. Siya ay orihinal na nagpaplano na umiwas o sumipa ng diretso upang pigilan ang itim na anino sa tapat, ngunit nang matuklasan niya na ang itim na anino ay walang masamang hangarin at payat, tuluyan na niyang ibinaba ang kanyang bantay. Sa sumunod na sandali, isang malambot at mabangong babae ang bumunggo sa mga braso ni Jingzi. Bumaba si Jingzi at nakita niya na ang babae ay nakasuot ng maputlang kulay rosas na cotton padded na damit na may puting gasa, na nagpapakita ng kanyang magandang leeg at kitang-kitang collarbones. Ang mga pleats ng palda ay parang nyebe, at ang daloy ng liwanag ay dumadaloy sa lupa. Mahigit 3 talampakan ang laylayan ng palda. Nung tumakbo ako kanina, hawak ko sa isang kamay ko ang laylayan ng palda, at parang may hawak na rice paper sa kabilang kamay. Ito ay kaaya-aya at malambot, ngunit idinagdag na siya ay may kaunting walang muwang na enerhiya at mukhang mas cute. 3,000 asol na sutla na buhok ang itinali ng isang hairband, isang butterfly hairpin ang ipinasok sa ulo, isang hibla ng asol na sutla ang nakasabit sa dibdib, isang pares ng peach blossom na mga mata ay parang ambon, at isang manipis na layer ng pink at puti ay inilapat sa mukha, na hindi mapapantayan. Pagkatapos niyang umatras mula sa mga bisig ni Jingzi, isang bahagyang pamumula ang lumitaw sa kanyang mga pisngi, na lumikha ng isang maislan at magandang purong balat na parang mga petals. Ang kanyang buong katawan ay parang paro-paro na lumilipad sa hangin, o parang malinaw na yelo at nyebe. Kahangahangang tao. Hindi talaga akalain ni Jingzi na ang ganito kaganda at kagandang babae ay titira sa bahay ng isang magaspang at mayabang na si Yu Sheng. Bago siya makahingi ng paumanhin, ibinaba ng babae ang kanyang ulo, ikinulong ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang, bahagyang yumuko ang kanyang mga tuhod, at sumaludo kay Jingzi. Young Master. Ang batang babae ay nasaktan. Ang boses ay napakalambot at malambot, at tila mahiyain, na ikinagulat ng mga tao at gustong maawa sa kanya. Napatulala si Jingzi sa oras na iyon. Akala ko mali ito. Kung titingnan ang paraan ng pananamit ng babaeng ito at kung paano siya makakatakbo sa Protector's Palace, dapat ay mataas ang katayuan niya. Logically speaking, hindi dapat dominanti ang mga ganyang babae. Kahit na may nabunggo sila, may sasabihin silang mayabang. Ito ba ang uri ng karakter na nagsasabing, "Go to hell, you bastard"? Hindi kaya, lahat ng librong nabasa niya noon ay peke. Kaya tumawa siya at sinabing, ano ang sabi ng babae? Halatang hindi ako tumitingin sa daan, kaya nabastos ako sa babae. Habang nagsasalita siya, diretsyong nakatingin si Jingzi sa mukha ng babae. Tila namalayan ito ng babae, na mula ang leeg, nakasabit pa ang ulo nito, parang babagsak sa lupa. Sa hitsura, ibang-iba ang babaeng ito sa mga kapatid ni Jingzi. Siya ay napakabihirang sa mga babaeng nakita ni Jingzi. Isa pa, sobrang mahiyain siya at may personalidad na parang silly baby. Dumating ang interes ni Jingzi. Nang gusto niyang tanungin ang babaeng ito kung ano ang pangalan niya at kung sino siya, Lord Protector Yu Sheng, narinig niya ang isang pamilyar na boses. Ate, dahan-dahan ka naman. Sa sumunod na sandali, bumangga ang humihingal na si Yu Haixing. Halatang natigilan siya nang makita si Jingzi, at pagkatapos ay nagtanong, anong ginagawa mo dito? Sa harap ng babae, magalang na sinabi ni Jingzi, inimbitahan ako ni Duke Yu na maging panauhin, kaya pumunta ako. Malamig na bumantong hininga si Yu Haixing, na parang nakita ang presensya ng babae, hindi na ito nagsalita pa sa kanya. Sa halip, tumingin siya sa babae at sinabing, ate, ibigay mo sa akin ang papel. Hindi ko ibibigay sa iyo. Ang boses ay malambot at kaakit-akit pa rin, ngunit ito ay medyo mas determinado. Anong maganda sa masamang salita na ito? Karapat-dapat bang basahin araw-araw? Bilasan mo, itatapon ko ito para sa iyo. Mariing sabi ni Yu Haixing. Hindi.
Hindi. Sa tingin ko ang salitang ito ay napakahusay. Nang sabihin niya ang salita, isang maliwanag at nasisiyahang ngiti ang napuno sa mukha ng babae. Sa sandaling ito, biglang kumilos si Yu Haixing at kinuha ang papel sa kamay ng babae. Sakupin mo. Ako. Matagal na akong nagsusulat. Matagal na. Ikaw. Gantihan mo ako. Medyo balisa ang babae, may sigaw sa boses, na nagpapalambot sa pakiramdam ng mga tao pagkarinig nito. Galit na tiningnan ni Jingzi si Yu Haixing, ikaw anong klaseng lalaki ang isang matandang lalaki na nagnanakaw ng babae? Si Chen Jianen at ang iba pang nasa likod ni Jingzi ay galit na galit din at tinitigan ng masama si Yu Haixing. Ngunit si Yu Haixing ay nasa home court ngayon, kaya hindi siya natakot. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing, kaya mo ba akong kontrolin kapag kinakausap ko ang aking kapatid na babae? Tingnan mo rin kung kaninong bahay ito. Kung mangangahas kayong maging mapangahas muli, mag-ingat kayo. Umalis kayong lahat. Haixing, basta. Ibigay mo sa kapatid ko. Gustong-gusto ng kapatid ko ang tulang ito. Sa wakas ay isinulat niya ito. Hindi ko pa nabasa ng ilang beses. Kung nagustuhan mo, I'll write one for you later, okay. Nagmamakaawa ang babae. Gusto ko. Ngumisi si Yu Haixing, ano ang nagustuhan sa mga masasamang salita? Sa pamamagitan ng isang his, ang papel na bigas ay nahati sa dalawa sa kanyang kamay. Chapter 330, ang pagiging bayaw mo, ika-4 na update. Nang mapunit ang papel na bigas, tila tumigil ang oras. Masama ang ugali ni Xiong San at hindi na niya kinaya. Nagtaas siya ng manggas at papatay na sana ng isang tao, ngunit pinigilan ni Chen Jianen at Zhao Wei. Nagulat din si Yu Haixing. Hindi niya inaasahan na ang mga magaspang na lalaki na ito sa tapat ng kanyang teritoryo ay maglalakas loob na kumilos kaya napaatras siya. Nang makitang tiningnan lang siya ni Jingzi ng malamig, gamaan ang loob niya. Tutal, nasa Protector's Mansion ako. Sino ang naglakas loob na hawakan ako? Habang pinagmamasdan ng Maislan at walang muwang na babae ang rice paper na napunit sa kalahati, ang ambon ng tubig sa kanyang peach blossom na mga mata ay tuluyang naging mga patak ng tubig, na bumabagsak patak-patak mula sa kanyang mga eye socket. Sa wakas ay nakita ni Jingzi kung ano ang ibig sabihin ng tahimik na pag-iyak. Napakakoketes at walang muwang ng babaeng ito kaya napaiyak pa siya ng reserved. Napakakoketes niya kaya naawa at hinanakit ang mga tao. Lalong naging malamig ang tingin sa mga mata ni Yu Haixing, kahit na handa siyang aibuli ang ganoong babae, tao pa rin ba siya? Napaluha ang maselang babae, ngunit yumuko pa rin ito para kunin ang papel na bigas. Ang hakbang na ito ay tila lalong ikinagalit ni Yu Haixing, at inagaw niyang muli ang papel na bigas. Sabi ko sa iyo huwag kang tumingin, huwag kang tumingin. Ano ang makikita? Bakit hindi ka nakikinig? Sa sinabi niyang iyon ay pinunit niya ang rice paper na napunit sa kalahati sa hindi mabilang na maliliit na piraso at iniunat muli ang kanyang kamay. Sa sandaling may angat, ang mga pira-piraso ay lumipad sa hangin tulad ng mabigat na nyebe. Pwede pa ba akong manood? Napabuntong hininga si Yu Haixing. Para sa ilang kadahilanan, naramdaman ni Jingzi na ang kanyang mga aksyon ay tila naglalabas sa kanyang sarili, na naging dahilan upang siya ay medyo nataranta. Iniunat ng babae ang kanyang kamay, ngunit sa huli ay binawi ito. Nakagat ang kanyang labi, mahina niyang sinabi, babalik ako, at magsulat ng isa pa. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang palda, itinaas ang kanyang mapagmataas na ulo, at dahan-daang lumayo, tulad ng damo na tumutubo sa mga bitek ng mga bato, tila mahina, ngunit sa totoo ay matigas ang ulo at lubhang nababanat. Ang halimaw na ito, hindi na kinaya ni Xiong San. Paano niya napatay ang isang napakaganda at mahinang babae? Bukod dito, hindi niya kilala kung sino si Yu Haixing, kaya handa siyang gawin ito muli sa sandaling mag-init ang kanyang isip. Huwag mo akong hilahin. Hayaan mong talunin ko ang halimaw na ito hanggang mamatay. Malinaw pa rin ang isipan ni Chen Jianen at Zhao Wei. Kung tutuusin sa pananamit at kalagayan ng lalaking kaharap niya, dapat mataas ang kanyang katayuan sa palasyo ng Duke Protector. In terms of temper, fierce, di hamak na mas maalab ang presidente nila, at may bubugbugin siya kapag nagalit siya hindi man lang siya kumilos, hindi ba't hindi makagalaw ang kaharap niya. Kaya hinawakan ko ng mahigpit si Xiong San, sa takot na magdudulot siya ng gulo. Haha. Yu Haixing, na nagtago sa likod ng gwardya minsan, ay ngumisi, sino ka sa palagay mo? Alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Napakatapang mo na gusto mo pa akong saktan. Matanda na ako ikaw ang tatamaan ng oso. Napakalaki ng oso kaya hindi siya napigilan ni Chen Jianen at Zhao Wei, kaya halos sumugod siya sa gilid ni Yu Haixing, natakot si Yu Haixing at napaatras ng ilang hakbang, isa talaga ang taong ito. Tumalikod si Jingzi at tinapik si Xiong San sa balikat para pakalmayan siya. Pagkatapos ay tumagilid siya at pumulot ng ilang pira-piraso sa lupa. Nang kunin niya ang mga ito, nakita niya ang mga salitang, Gang Chanhuan, at Zuanzu Pavilion, na lumabas sa kanyang harapan. At ang sulat kamay ay partikular na kaaya-aya, at tumutugma ito sa kaakit-akit at kaakit-akit na babae ngayon. Nang makita ito, biglang gamaan ang pakiramdam ni Jingzi, at pagkatapos ay naglakad papunta kay Yu Haixing at tumingin sa kanya.
Dahil siya ay isang ulo na mas maikli kaysa kay Jingzi, si Yu Haixing ay kailangang itaas ang kanyang ulo upang tingnan si Jingzi, na lubhang hindi komportable. Ang babaeng iyon ngayon ay iyong pinsan, tama. Nang marinig na tinawag ni Yu Haixing ang kanyang kapatid na babae, at siya ay nasa mansyon ng tagapagtanggol, nahulaan ni Jingzi na ang babaeng ito ay anak ni Protector Yu Sheng. Gayunpaman, ang kanyang the appearance ay higit pa sa isang maliit na pagkakaiba mula kay Yu Sheng, na nakapagtataka sa mga tao. So ano? Anong kinalaman mo? Ate ko yun. Kaya ko siyang pretuhin kung paano ko siya gustong pretuhin. Itinaas ni Yu Haixing ang kanyang ulo at mayabang na sinabi. Hindi siya pinansin ni Jingzi at nagpatuloy sa pagtatanong, kung hindi ako nagkakamali, karamihan sa mga dahilan kung bakit ka nagalit ngayon lang ay dahil sa akin, tama. Napakaganda ng mga tula ko kaya hindi ko kayang isulat ang mga ito sa sarili ko, kaya nagseselos ka ba? At saka ayaw mo akong hayaang sinulatan ito ng iyong kapatid, ngunit ayaw mong basahin ito ng iyong kapatid na babae. Ito ay kasuklam-suklam. May kapatid din naman ako, so I think you are not worthy of being a younger brother, no? You are not even worthy of being a human being. You. Namula ang mukha ni Haixing at galit na sinabi, Jing, mas mabuting mag-ingat ka sa iyong mga salita. Sino ka sa tingin mo? Isa ka lang bang batang opisyal mula sa ikalimang ranggo? Ano ang sinusubukan mong gawin sa akin dito? Pero gobernador ng Roshao, hindi mo alam kung ilang taon ka na, ano ang ipinagmamalaki mo? Ilang araw ang nakalipas, nagkaroon siya ng una niyang paghaharap kay Jingzi sa Waxian Garden. Natalo si Yu Haixing dahil minamaliit niya ang kalaban at hindi niya kilala si Jingzi. Ito ay miserable, at siya ay labis na natakot sa oras na iyon. Pagkatapos ng lahat, si Jingzi ay isang mabangis na tao na maaaring humingi ng opisyal na posisyon kay Emperor An. Maging ang kanyang tiyuhin, si Tai Shihao, at Duke Yang ay nakikipagkompetensya para sa mga taong gusto nilang makita, kaya pinigilan niya ang kanyang sarili ng husto sa oras na iyon. Ngunit nang mabalitaan niya na si Jingzi ay binigyan ng isang menor de edad na opisyal mula sa ikalimang ranggo na hindi man lang nakarinig nito, natawa siya. Gusto mo ng opisyal na posisyon mula sa kanyang kamahalan? Gusto mo ba ng isa mula sa ikalimang baitang? Ang galing talaga. Kaya pakiramdam ko hindi ako dapat matakot, si Jingzi ay isang tigre ng papel. Oo, hindi ako malaki mula sa ikalimang antas, ngunit sapat na ito upang tamaan ka. Pagkatapos sabihin iyon, hindi na nagsalita si Jingzi tungkol sa martial arts. Gumawa siya ng isang kidlat na paggalaw at pinabagsak si Yu Haixing sa lupa ng isang suntok, at pagkatapos ay ginamit ang pinaka-primitive ang paraan ay umakyat at sumipa ng malakas. Niyakap ni Yu Haixing ang kanyang ulo at pumulupot, umaalulong. Pagkatapos ng pambubugbog, malamig na sinabi ni Jingzi, ang pambubugbog na ito ay para sa kapatid mo. Kung binubuli mo siya ulit, papatulan kita tuwing nakikita-kita. Naririnig mo ba ako? Malamig na sabi ni Yu Haixing. Tumingin siya kay Jingzi, kahit nanginginig ang buong katawan niya, hindi siya umimik. Pagkatapos, isang hakbang pasulong si Jingzi, at hindi man lang nag-react si Yu Haixing. Muli niyang tinapakan ang kamay ni Yu Haixing, at pagkatapos ay dinurog ito ng ilang beses. Ang sipa na ito ay para sa tula na pinaghirapan ng kapatid mong isulat. Kung maglakas loob kang maging walang galang sa aking mga tula sa hinaharap, sasampalin kita sa bawat pagkakataon. Hindi ka kumbinsido, ano? Maniwala ka man o hindi, sasampalin ko ang kapatid mong kasal, bilang bayaw mo, araw-araw kitang bugbugin. Nagulat si Yu Haixing nang marinig niya ito. Ikaw, nagpapangarap ka. Gusto mo pang pakasalan ng kapatid ko, ikaw. Karapat-dapat ka ba? Bukod sa nakakapagsalita ka ng malalaking salita, ano pa ba ang mayroon ka? Nangako ka rin na humingi ng opisyal na posisyon sa kamahalan, at humingi ng junior official mula sa ikalimang ranggo. Nakakatuwa nga, tumigil ka na sa pangangarap. Si Jingzi ay humakbang pasulong, at si Yu Haixing ay gumapang pabalik sa lupa, ikaw. Huwag kang pumunta rito. Kung maglakas loob kang gumawa muli, mag-ingat at tatawagan ko ang isang tao. Oo. Nakaramdam ng kaunting panghihinayang si Yu Haixing, iniisip na hindi siya dapat nakipag-away kay Jingzi sa harap ng bakuran. Kahit na may tumawag siya ay hindi siya maririnig ng kanyang tiyuhin sa likod bahay. Ano bang kinakatakutan mo? Gusto ko lang lumapit para mas matingnan mo. Bukod sa kakayahan kong magsalita ng malalaking salita, napakagwapo ko rin, no? Hindi lang ako pwede maging bayaw, kaya ko rin maging bayaw. Senior brother-in-law mo pa rin yan. Pagtatapos ng kabanata. For more updates, click on the notification bell.